Mga K-drama fans saan mang sulok ng mundo, check-in tayo. Comment mo muna kung taga saan ka bago magsimula ang kwento. Ang batang ito, tiniis niya ang kung ano-anong hirap at kawalan ng hustisya simula bata pa siya. Napatay ng mali ang tatay niya dahil pinagbintangan lang. Nabigla ang nanay niya sa nangyari habang buntis siya. Nangako siya na magiging prosecutor ang anak niya para balang araw kaya nitong protektahan ang sarili niya at parusahan yung mga nang-aapi sa mahihirap gamit ang pera. Kaya nung ipinanganak niya siya, kahit 3 lang yung mali niya sa 100 tanong sa test, hindi pa rin siya pinatawad ng nanay niya at binugbog siya ng sobra. Hindi pa nga siya nakakakain ng busog kasi kapag nabusog siya, aantukin siya. Tapos hindi na siya makakafocus sa pag-aaral at kapag hindi siya makafocus, hindi siya magiging prosecutor. Araw-araw nagugutom yung kawawang bata at hindi tumitigil yung pagpatak ng luha niya. Hindi alam ng nanay niya, si Yang Sun, na mali pala ng malaki yung pagpapalaki niya sa anak niya. Isang malaking pagkakamali sa buhay niya. Yung best friend niya, si Miju, ganun din ang sitwasyon. Punong-puno ng malas yung buhay. Lumaki si Miju sa pamilyang puro violence at away. Isang araw, nung nakita ni Miju yung mga pasa sa paligid ng mata ng nanay niya, agad niyang naisip yung tatay niya. Yung tatay niya, abusado at babaero. Araw-araw siyang sumasayaw sa bar kasama ang isang babae. Pagdating ni Miju, hindi niya kailangang sumigaw o umiyak. Lumapit lang siya at bumulong na kung ayaw niyang maging anibersaryo ng pagkamatay niya ang araw na to, umuwi na siya. Sa mga mata niya, may talino at tapang na lampas sa edad niya. Lumipas ang panahon at dala nito yung nakakagulat na pagbabago sa buhay ng 2 batang malas. Naging high school students na sina Kang Ho at Miju. Ngayon, birthday nilang 2. Pareho silang ipinanganak sa parehong araw. Yun din ang dahilan kung bakit close na close sila hanggang ngayon. Naghanda si Miju ng espesyal na rice roll para ibigay kay Kang Ho. Pero pagkatapos kumagat si Kang Ho ng ilang beses, sinara niya yung takip ng lalagyan at ayaw na niyang kumain pa. Nagulat si Miju. Seryosong ipinaliwanag ni Kang Ho na kapag sobrang dami niyang kinain, aantukin siya at hindi siya makakafocus sa studies, tapos hindi siya magiging prosecutor. Nakinig si Miju at na-feel niyang sobrang hindi makatuwiran yung dahilan. Pinayuhan niya si Kang Ho na mag-choose na lang ng ibang career kung hindi siya masaya. Pero yumuko lang si Kang Ho kasi ang biggest goal niya sa buhay ay maging prosecutor. Mula pagkabata hanggang pagtanda, parang ginagabayan ang buhay ni Kang Ho ng nanay niya na parang GPS. Ngayon, kung patayin ni Kang Ho yung GPS, hindi na niya alam kung saan siya liliko. Habang paalis na sila sa kwarto, napansin nila na nakalock pala yung pinto mula sa labas. Trick pala ito ni Samsik, isang pasaway na kaibigan. Nilock ni Samsik yung pinto para asarin si Kang Ho, pero hindi niya in-expect, pati yung taong gusto niya, na-lock din niya sa loob. Sa moment na to, sobrang panic ni Kang Ho. Samantala, sobrang excited naman si Miju sa sitwasyon. Sa bahay, naghanda si Yang Sun ng buong handaan para i-celebrate ang birthday ng anak niya. Pinili ng maingat yung mga pagkain base sa paniniwala na kapag kinain mo, mataas ang score, at kapag nginunguya mo, papasa ka sa university entrance exam. Umupo si Yang Sun at naghintay sa dining table. Pero sobrang tagal na, wala pa ring uwi si Kang Ho. Kaya inimbitahan ni Yang Sun yung nanay ni Miju at ilang tao sa village para hanapin yung anak niya. Nagtanong-tanong sila at sa huli, nahanap nila yung bahay ni Samsik. Nung narinig ni Samsik yung pangalan ni Miju, agad niyang na-realize na urgent yung sitwasyon. Ginamit ni Samsik lahat ng lakas niya para tumakbo papuntang school. Akala ni Samsik si Kang Ho lang yung nalock niya, pero hindi niya in-expect na nasa loob din pala si Miju. Samantala, sa nakalock na kwarto, biglang nabulunan si Miju ng candy. Wala nang choice si Kang Ho kundi iligtas yung kaibigan niya at ginawa niya lahat ng paraan para maalis yung candy. Sa sobrang tense na moment, binuksan ni na Samsik at ng mga taga-village yung pinto. Sa harap nila, may eksenang mahirap ilarawan sa salita. Nasa sensitibong posisyon si Kang Ho kasama si Miju. Natigilan lahat ng ilang segundo. Hindi nila alam kung ano yung ginagawa ng dalawa sa loob ng nakalock na kwarto. Pero bago pa makapagpaliwanag ng maayos yung dalawa, hinila na sila pauwi ng mga nanay nila. Mabilis lumipas ang panahon. Pumasok na si Kang Ho sa pinaka-stressful na panahon ng student life niya, yung university entrance exam. Ito yung first step para maging prosecutor si Kang Ho. Hindi pinalampas ni Miju yung chance na pumunta para i-cheer up si Kang Ho. Pero habang naglalakad si Kang Ho papunta sa exam room, biglang nabangga si Miju ng motor. Bumagsak si Miju at nataranta si Kang Ho. Sa moment na yon, wala nang time si Kang Ho mag-isip. Agad siyang bumalik at binuhat si Miju papunta sa ospital. Buti na lang hindi malala yung injury ni Miju. Pero nung nagising siya, sobrang guilty siya kasi na-miss ni Kang Ho yung pinakamahalagang exam dahil sa kanya. Pag-uwi ni Kang Ho, agad niyang hinarap yung galit ng nanay niya.
Dahil sa isang babae, nilampasan niya yung university entrance exam. Doon nagkaroon sila ng first argument. Ito rin yung first time na naglakas loob si Kang Ho na sumagot at makipagtalo sa nanay niya. Pagkatapos ng away, pinagbawalan ni Yang Sun si Kang Ho na makita pa ulit si Miju. Isang araw, aksidenteng nakita ni Miju si Kang Ho na nagpa-part-time sa isang maliit na kainan sa gilid ng kalsada. Sobrang saya niya na makita ulit siya. Pero nalungkot din si Miju kasi sa matagal na panahon, bigla na lang nawala si Kang Ho na walang iniwang kahit anong message. Ngayon, sinabi ni Miju na siya na yung susuporta kay Kang Ho sa journey niya para maging prosecutor, kaya nag-decide silang magsama sa iisang bahay. Nagsimula yung masayang buhay nilang puno ng tawa. Araw-araw masipag mag-aral si Kang Ho. Si Miju naman ang nag-aasikaso ng lahat ng gawaing bahay. Nagsasaing siya at lumalabas para magtrabaho at kumita ng pera. Hindi lang girlfriend si Miju ni Kang Ho, parang nanay na rin siya. Tahimik din siyang kasama at handa siyang isakripisyo lahat para makapag-focus si Kang Ho sa pag-aaral para sa exams. Isang araw, biglang dumating si Kang Ho sa nail salon kung saan nagtatrabaho si Miju. May dala siyang good news, isang gold plaque of honor. In-announce ni Kang Ho na pumasa siya sa law school entrance exam. Masayang-masaya silang nagyakapan sa magandang balitang to. Para sa kanila, hindi lang ito achievement, patunay din ito ng tuloy-tuloy nilang paghihirap at pagsisikap. Pagkatapos nun, nagpatuloy pa rin sa pagsasama sina Kang Ho at Miju. Yung panahon na yon ang pinakamagandang panahon ng buhay nila. Yung love nila parang banayad at mainit na music. Parang magtatagal yung masayang araw hanggang dulo ng buhay nila. Pero isang araw, biglang nagpaalam si Kang Ho. Hindi niya sinabi yung dahilan, tumingin lang siya kay Miju na puno ng lungkot ang mata. Sobrang wasak si Miju nung time na yon. Ang dami niyang tanong pero hindi niya masabi. Sinakripisyo ni Miju ang lahat para sa taong mahal niya. Pero ngayon, break up ang natanggap niya ng walang malinaw na dahilan. Pagkalipas ng maraming taon, naging mahusay na prosecutor si Kang Ho. Natupad niya yung hiling ng nanay niya. Ngayon, pumunta si Kang Ho para makita si Woo Byok, yung taong pumatay sa tatay ni Kang Ho. Parang sinadya ni Kang Ho na lumapit kay Woo Byok. Tinulungan ni Kang Ho si Woo Byok ayusin lahat ng negative articles. Yung mga recent na ginawa ni Kang Ho, sobrang nagustuhan ni Woo Byok. Bukod doon, dahil maaga nawalan ng tatay si Kang Ho, inalok ni Woo Byok na ampunin si Kang Ho. Sobrang natuwa si Kang Ho doon. Sa kabilang banda, tuloy pa rin si Miju sa career niya bilang nail technician. May dalawa siyang kambal ngayon at hanggang ngayon hindi pa rin malinaw kung sino yung tatay ng dalawang bata. Kahit nagtatrabaho si Miju sa bansa nila, nagsinungaling siya sa nanay niya na nasa US siya nakatira. Nagpapadala pa rin siya ng pera buwan-buwan pa uwi para suportahan yung dalawang anak niya. Ngayon, birthday ni Kang Ho. Nagdala si Yang Sun ng maraming masasarap na pagkain para kay Kang Ho. Kahit nasa kwarto si Kang Ho, sinasadya niyang iwasan ng nanay niya. Sa paglipas ng mga taon, parang pinutol na ni Kang Ho lahat ng kontak niya sa nanay niya. Tinawagan ni Yang Sun si Kang Ho ng maraming beses pero hindi siya sumagot kahit kailan. Sa tulong ng security guard, tinanong ni Yang Sun ang lahat tungkol sa kalusugan ni Kang Ho. Sabi ng security guard, okay naman ang lahat. Maayos ang health ni Kang Ho. Bago umalis si Yang Sun, hindi niya nakalimutang iwan yung phone number niya sa security guard. Sinabi ni Yang Sun kay Kang Ho na kung may kahit anong kakaiba mangyari sa kanya tawagan niya siya. Mabilis na kumain ng cake si Yang Sun at sinabi niya sa sarili niya na baka sobrang busy lang ang anak niya. Alam ni Kang Ho na nananalo si Tae-soo sa presidential election kaya balak niyang lumapit kay Tae-soo. Kinaumagahan, pumunta si Kang Ho para makita si Tae-soo. Si Tae-soo yung prosecutor na nag-frame sa pamilya ni Kang Ho noon. Alam ni Kang Ho na may anak na babae si Tae-soo kaya sinimulan niyang lapitan ito. Pagkalipas ng ilang panahon, naging mag-couple yung dalawa. Gabi na yon, dinala ni Hayong si Kang Ho para makilala ang pamilya niya. Tapos umalis si Hayong at yung nanay niya na iwan si Kang Ho at si Tae-soo para mag-usap. Binalaan ni Tae-soo si Kang Ho na makipag-break sa anak niya sa susunod na linggo. Gusto ni Tae-soo na ipakasal ang anak niya sa ibang mayamang pamilya. Mukhang alam din ni Tae-soo ang totoong pagkakakilanlan ni Kang Ho. Pero may ebidensya si Kang Ho na may anak si Tae-soo sa sekretary niya. Ibinigay ni Kang Ho yung ebidensya kay Woo Byok, pero kopya lang ang binigay niya. Gusto ni Kang Ho na kilalanin siya ni Woo Byok bilang lehitimong anak kasi noong time na yon, may sapat na siyang status para pakasalan ang anak ni Tae-soo. Dahil sa ebidensyang yon, nakipagkita si Woo Byok kay Tae-soo. Hiniling ni Woo Byok kay Tae-soo na payagan sina Kang Ho at Hayong na magpakasal. Inihayag din ni Woo Byok na opisyal na niyang anak si Kang Ho. Pagkatapos nun, nagkita-kita yung tatlong lalaki. Pumayag si Tae-soo na payagan yung dalawa na maghalikan kung gagawin ni Kang Ho ang isang bagay para sa kanya. Ang tanggalin ang kabit niya at ang sarili niyang anak sa labas. Noong gabing yon, ginawa ni Kang Ho ang utos ni Tae-soo. Dinrog ni Kang Ho yung sekretary niya tapos walang awa niyang itinulak yung dalawa papunta sa ilog.
Nag-record din si Kang Ho ng video para ipadala kay Taisu pagkatapos niyang matapos yung task para makilala siya ni Woo Byuk. Kailangan ni Kang Ho ng kumpirmasyon mula sa tunay niyang nanay. Ngayon, bumalik sina Kang Ho at Hayong sa hometown nila para gawin yon. Sobrang saya ni Yang Sun nung nalaman niyang uuwi na ang anak niya kasama ang asawa niya. Inihanda ni Yang Sun ang lahat para hindi mapahiya ang anak niya. Nandoon lahat ng tao sa village para salubungin si Kang Ho. Binati at kinamayan sila ng village chief pero hindi nagbalik-bati si Hayong. Pagkatapos, dinala ni Yang Sun sina Kang Ho at Hayong papasok ng bahay. Sobrang saya ni Yang Sun na hindi niya man lang napunit yung label sa pantalon niya. Pero ang main purpose ni Kang Ho ngayon ay hindi para bisitahin ang nanay niya, kundi para pag-usapan yung pag-ampon sa kanya ni Woo Byuk. Sobrang nagulat si Yang Sun. Tumutol siya. Okay lang may pera at kapangyarihan pero hindi pwedeng putulin ni Kang Ho ang relasyon niya sa nanay niya. Sumagot si Kang Ho, "Hindi ba yan ang gusto ni Mama?" Nasaktan si Yang Sun sa sinabi niya, pero pumayag pa rin siya para mapasaya ang anak niya. Pagkatapos ng lahat, umalis si Kang Ho, iniwan si Yang Sun na parang walang magawa. Sinubukan pa rin niyang habulin ang anak niya. Nagpadala siya ng bag ng cookies na paborito nito. Pero cold pa rin si Kang Ho, umalis lang siya nang walang paalam. Naglabasan yung mga tao sa village para murahin si Kang Ho at sabihing walang utang na loob. Kahit mukhang kalmado si Yang Sun sa harap ng lahat, sa loob niya sobrang sakit. Nung medyo nakalayo na si Kang Ho, huminto siya at itinapon yung regalo ng nanay niya. Uminom si Kang Ho ng tubig para kumalma, tapos nagpalit sila ni Hayong ng upuan sa pagmamaneho. Dahil sa desisyong to, hinarap ni Kang Ho ang bangungot ng buhay niya. Pagkalipas ng ilang sandali, nakatulog din si Kang Ho. Nahulog yung scarf sa leeg ni Hayong. Huminto siya para pulutin yon. Biglang may truck na dumiretso kay Kang Ho at tumagilid yung truck papunta sa tabing ilog. Nakita ni Hayong ang lahat pero hindi niya alam ang gagawin. Dinala si Kang Ho sa ospital na critical ang lagay. Hindi na napigilan ni Yang Sun ang sarili niya. Sumigaw siya sa sakit nang makita niya ang kalagayan ng anak niya. Pagkatapos ng operasyon, buhay pa si Kang Ho pero dahil nagka-injury siya sa utak at spine, parang gulay na siya ngayon. Nang matanggap ni Woo Byuk ang balita, agad siyang sumugod sa ospital. Parang naiintindihan niya yung problema. Inutusan ni Woo Byuk ang mga tao niya na imbestigahan yung truck driver pero nasunog na yung sasakyan. Hindi alam kung saan galing yung sasakyan. Wala ring nahanap na fingerprints o kahit anong bakas ang pulis sa lugar. Lumalabas na planado yung aksidente ni Taisu at Hayong. Nilagyan nila ng pampatulog yung tubig na iinumin ni Kang Ho. Sinadya ni Hayong na mahulog yung scarf at bumangga yung truck sakto gaya ng planado. Nung tinawagan ni Woo Byuk si Taisu, agad sinabi ni Taisu sa mapanuksong tono, "Bakit ang swerte ni Hayong at wala siya sa kotse?" Mukhang sobrang heartbroken si Taisu nung narinig niya yung aksidente. Pero parang nagsimula nang maghinala si Woo Byuk na si Taisu ang utak sa likod ng aksidenteng to. Paulit-ulit tinawagan ni Yang Sun si Hayong pero hindi niya makontak. Noong gabing yon, nakatanggap si Miju ng tawag mula sa dalawang anak niya. Tumakbo siya papunta sa tindahan sa gilid ng kalsada para sagutin ang phone. Parang gusto niyang maniwala yung mga anak niya na nasa Amerika siya. Tinanong ng dalawang bata si Miju tungkol sa lalaking nakatayo sa likod niya. Pero nung lumingon siya, wala namang tao. Kinabahan si Miju kaya tumakbo siya sa takot pero hinabol pa rin siya ng lalaki. Lumingon si Miju at sinuntok niya. Yun pala, si Samsik yun. Kakalaya lang niya sa kulungan dahil sa pagnanakaw. Bago umalis si Miju, pinayuhan niya si Samsik na tumigil na sa pagnanakaw at maghanap ng totoong trabaho. Sa time na to, nagising na si Kang Ho matapos ang ilang panahon na koma. Sobrang saya ni Yang Sun nung nakita niyang nagbago na ang kalagayan ni Kang Ho. Pero parang 7 taong gulang na bata na si Kang Ho ngayon. Wala na siyang maalala. Pero mas masaya pa rin si Yang Sun dahil doon. Nagdesisyon si Yang Sun na iuwi si Kang Ho para siya ang mag-alaga. Sinubukan niyang tulungan siyang makaalala kahit konti pero parang spoiled na bata si Kang Ho. Ayaw pa rin niyang kumain ng kahit ano. Tumayo si Yang Sun sa harap ng larawan ng asawa niya at sinabi niya sa sarili niya na magiging okay ang lahat. Kaya niyang alagaan ulit ang anak niya. Kaya niyang turuan siyang kumain, umupo, tumayo at maglakad gaya noong maliit pa siya. Ganon, inaalagaan ni Yang Sun ang mga baboy at ang anak niya. Pumupunta rin siya sa church para magdasal. Nang marinig ng mga tao sa village ang balita, nagdala sila ng maraming masustansyang pagkain para kay Kang Ho. Nagdala rin sila ng gamot at mga libro tungkol sa rehab para sa mga paralisado. Sobrang thankful si Yang Sun sa mga ginawa nila. Lumipas ang maraming araw pero ayaw pa rin kumain ni Kang Ho. Ayaw ni Yang Sun na dahan-dahang mamatay ang anak niya ng ganon. Bigla, sinabi ni Kang Ho na kapag sobrang dami niyang kinain, aantukin siya at hindi siya makakapag-aral. Yun yung mga salitang laging sinasabi ni Yang Sun kay Kang Ho nung maliit pa siya. Sobrang pinagsisihan ni Yang Sun yung paraan ng pagtuturo niya sa anak niya. Sinabi ni Yang Sun kay Kang Ho na kumain na.
Ginawa niya yon kasi sobrang mahal niya ang anak niya. Gusto ni Yang Sun na maging masaya ang anak niya. Ayaw niyang mabuhay ito sa parehong buhay na naranasan niya. Sa moment na to, humingi ng tawad si Yang Sun kay Kang Ho at kumain din si Kang Ho ng unang mga subo ng kanin niya. Sa time na to, nahanap na ng mga tao ni Woo Byuk kung nasaan yung driver na bumangga kay Kang Ho pero patay na siya. Mas lalo nitong pinaniwala si Woo Byuk na yung nasa likod ng lahat ay si Tai-Su. Noong gabing yon, dinala ni Yang Sun yung paboritong robot ni Kang Ho at inilagay niya sa harap niya. Lumabas siya para sagutin ang phone. Sinusubukan ni Kang Ho abutin yung robot. Pagbalik ni Yang Sun, nagulat siya kasi nasa gitna na ng bahay yung robot, parang itinapon. Narealize niya rin na kaya nang gumalaw ng anak niya. Tinulungan niya siyang subukan ulit pero hindi pa rin nagtagumpay. Sa mga sumunod na araw, tumigil si Yang Sun sa pagpapakain kay Kang Ho. Sinadya niyang ilagay yung kanin sa harap niya para matutong kumain mag-isa. Naghahanap din siya ng maraming paraan online para matulungan siyang maibalik ang pakiramdam sa mga kamay niya. At nangyari rin yung dapat mangyari. Nasandok ni Kang Ho yung unang mga subo ng kanin gamit ang sarili niyang kamay. Halos mapaiyak sa saya si Yang Sun sa nakita niya. Pagkalipas ng ilang panahon, mas lalo pang gumaling si Kang Ho. Nakakaupo na siya sa wheelchair pero dahil 7 taong gulang ang isip niya, ang best friends niya ay yung kambal na anak ni Miju. Tinulak ng 2 pasaway na bata si Kang Ho pababa sa putikang slope. Pag-uwi nila, naparusahan sila ng nanay nila. Tapos dumating yung lola ng 2 bata at pinagalitan sila dahil tinulak nila si Kang Ho. Tinawag pa nila si Kang Ho sa pangalan niya na parang magkaibigan lang sila. Sabay nilang sinabi ng 2 bata na 7 taong gulang lang si Kang Ho at 7 taong gulang din siya. Laging iniisip ni Kang Ho na bata lang siya. Pagkatapos nun, ipinaliwanag ni Yang Sun kay Kang Ho na 35 taong gulang na siya. Pero dahil may sakit si Kang Ho, 7 taong gulang lang muna siya sa ngayon. Lahat naman gusto bumalik sa pagkabata. Gusto rin ni Yang Sun yun, pero si Kang Ho ang pinakaswerte kasi siya ang napili. Chance niya to para mabuhay ulit mula sa simula. In-encourage ni Yang Sun si Kang Ho na maging masaya at huwag sumuko kasi yun ang magpapasaya sa kanya. Sa time na to, pumunta si Woo Byuk kay Tai-Su at nagpakita ng ebidensya. Inaakusahan si Tai-Su na siya ang nag-utos sa driver para gawin ang aksidente. Pagkatapos, pinatahimik ni Tai-Su yung driver para walang makapagsalita. Bukod doon, may ebidensya rin si Woo Byuk na bago ang aksidente, bumili ng maraming sleeping pills ang anak ni Tai-Su. Dito, sinabi na rin ni Tai-Su kay Woo Byuk ang totoo. Ang dahilan kung bakit gusto ni Tai-Su ipapatay si Kang Ho ay dahil alam niyang si Kang Ho ang anak ni Hae-sik, yung namatay sa sunog noon. Binalaan din ni Tai-Su si Woo Byuk na mukhang alam ni Kang Ho kung sino ang pumatay sa tatay niya. Kaya lumapit si Kang Ho kay Woo Byuk, pero alam na ni Woo Byuk ang background ni Kang Ho. Sabi ni Woo Byuk, wala siyang pake kung ano man ang gusto ni Kang Ho gawin sa kanya kasi may ebidensya si Woo Byuk tungkol sa corruption ni Kang Ho. Gusto lang gamitin ni Woo Byuk si Kang Ho habang may halaga pa siya. Pumunta si Yang Sun sa lumang apartment ni Kang Ho para ilipat lahat pa uwi. Ito yung place na matagal na niyang gustong mapuntahan kahit isang beses lang. Pero laging iniiwasan ni Kang Ho si Yang Sun tuwing bumibisita siya. Sa likod ng malaking picture na to, doon tinago ni Kang Ho ang maraming secret documents. Hindi alam ni Yang Sun kung ano yung mga yon. Nung pumunta si Yang Sun sa opisina ni Kang Ho, nalaman niya na hindi pala matuwid na prosecutor ang anak niya. Maraming tao ang umiiyak, humihingi ng hustisya at minumura si Kang Ho dahil sa mga kasong hinawakan niya. Pauwi, maraming iniisip si Yang Sun. Biglang may aso na tumakbo sa kalsada kaya napapreno siya ng biglaan. Yung kotse sa likod, bumangga sa kotse niya. Sinabi ng lalaki na magbayad si Yang Sun para sa bago niyang kotse pero hindi pumayag si Yang Sun. Kaya nagsimula silang magtalo. Sa moment na yon, nakita ni Yang Sun ang maraming gold bars sa kahon ni Kang Ho. Nagsimula siyang maniwala sa mga sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya dati. Kahit wala nang maalala si Kang Ho, pinagalitan pa rin siya ni Yang Sun. Gusto niyang maging prosecutor si Kang Ho para tumulong sa mahihirap. Ayaw niyang maging corrupt prosecutor ang anak niya. Sinisi ni Yang Sun ang sarili niya kasi pinalaki niya ang anak niya para maging masamang tao. Kahit hindi gets ni Kang Ho ang nangyayari, nakonsensya siya kasi napaiyak niya ang nanay niya. Tapos, nagyakapan silang dalawa habang umiiyak. Ngayong mga araw, nagtatrabaho si Miju na sobrang kabado kasi dumadating na lahat ng creditors sa nail salon niya. Bago yon, yung close na ate ni Miju ay kumuha ng malaking halaga ng pera kaya napunta kay Miju ang sobrang laking utang. Balak din niyang ibenta itong nail salon para mabayaran ang utang niya. Tapos, babalik siya sa hometown niya para doon na tumira. Noong gabing yon, dinala ni Kang Ho yung bola para ibalik sa mga close friends niya. Pagdating ni Kang Ho sa gate, tinawag niya yung pangalan ng 2 niyang munting kaibigan.
Maya-maya, may nagbukas ng pinto at si Miju pala yon. Nagulat si Miju na makita si Kang Ho sa ganong kalagayan pero agad niyang isinara ng mahigpit ang pinto. Hindi pa rin makalimutan ni Miju yung araw na iniwan siya ni Kang Ho ng malamig. Nung binuksan ng dalawang bata yung pinto, wala na si Kang Ho. Pumasok si Miju sa bahay at narinig niya sa nanay niya ang lahat tungkol kay Kang Ho. Pagkatapos noon, sinabi ni Miju sa dalawang anak niya na huwag na nilang makita si Kang Ho. Sinabi rin ni Miju sa nanay niya na simula ngayon, dito na siya babalik para tumira at hindi na siya aalis pa kung saan. Pag-uwi ni Kang Ho, sinabi niya sa nanay niya na may nakilala siyang magandang babae. Pero ewan kung bakit, inatake sa puso si Kang Ho nung time na yon. Naging sobrang curious si Yang Sun. Kinaumagahan, pumunta si Kang Ho sa bahay ng dalawang bata. Kakatok na sana siya, pero tinawag siya ng nanay niya pabalik kasi may follow-up appointment siya today. Itinapon niya yung bola papasok sa gate at umuwi na lang. Sa moment na yon, nakasalubong ni Kang Ho ang pamilya ni Miju. Tumayo siya sa malayo at pinanood siya. At napansin din siya ni Miju doon. Alam na rin ni Kang Ho na Miju ang pangalan niya. Gusto ni Tae-soo na hindi masyadong masaktan ang anak niya dahil sa nangyari kay Kang Ho. Kaya sinabi niya na lumapit si Kang Ho sa kanya na may masamang intensyon. Pati raw asawa at mga anak ni Kang Ho, pinakisamahan niya lang dahil gusto lang niya talagang makasama si Hayong. Nabigla si Hayong sa mga larawan pero hindi pa rin siya naniwala sa sinabi ng tatay niya. Sobrang absurd daw kasi nung nakaraang araw nakita ni Kang Ho na gustong-gusto ni Miju yung aso ng asawa ng village chief. Kaya ngayon naghanda siya ng bagong alaga para sa sarili niya, isang cute na maliit na baboy. Sinadya ni Kang Ho pumunta sa bahay ni Miju. Doon nakita niya yung dalawa niyang munting kaibigan. Tinanong niya kung sino yung babae sa bahay. Pero nung time na to, tumakas yung baboy kaya hinabol nila yung tatlo. Sa moment na yon, tumakbo yung baboy papunta kay Miju. Nung nakita ni Miju yung eksena ng tatlong tao at yung wheelchair, parang may naisip siya. Tapos hinuli rin ni Miju yung baboy para tulungan si Kang Ho. Nahihiya pa rin siya nung nakita niya siya. Sa malayo, nakita ni Kang Ho na paparating ang nanay niya. Natakot siya na mapalo, kaya nagtago sila nung dalawa niyang kaibigan. Nakilala rin ni Yang Sun si Miju nung pumasok yung dalawa sa bahay para mag-usap. Sabi ni Yang Sun, yun pala yung taong laging binabanggit ni Kang Ho, si Miju. Paulit-ulit si Kang Ho na gustong ipakita yung aso kay Miju. Pinilit pa niya ang nanay niya na bumili ng isa pang aso. Noong gabing yon, pumunta ang mga tao ni Woo Byuk sa bahay ni Kang Ho. Ang target nila ay ebidensya para maakusahan si Tae-soo na may anak sa labas. Pero nung lumabas si Kang Ho, napilitan silang magtago sa loob ng aparador. Sa labas, dumating din ang mga tao ni Tae-soo para patayin si Kang Ho. Pero nung humugot siya ng kutsilyo para umatake, may dalawang taong tumalon palabas ng aparador para pigilan siya. Nagsugod ang dalawang side para mag-away. Pero dahil mag-isa lang yung tauhan ni Tae-soo laban sa dalawa, tumakbo na lang siya palayo. Pag-uwi ni Yang Sun, kinuwento ni Kang Ho yung nangyari, pero hindi naniwala si Yang Sun sa sinasabi ng anak niya. Tapos inutusan niya si Kang Ho na linisin yung tambak ng dumi na ikinalat ng baboy sa buong bahay. Kinaumagahan, bumalik yung mga tauhan ni Woo Byuk pero hindi nila nakuha yung gusto niya. Kaya ibinuhos ni Woo Byuk ang galit niya sa dalawang tauhan. Alam niya na sinusubukan ni Tae-soo na ipatumba si Kang Ho, kaya inutusan niya ang mga tauhan niya na bantayan at protektahan si Kang Ho habang hindi pa nila nakukuha ang ebidensya. Sa time na to, nakita ni Kang Ho na nahulog ni Miju ang wallet niya habang naghihintay ng bus. Tumakbo siya para pulutin at sinubukan niyang habulin si Miju pero hindi siya umabot. Ganon, naglakad-lakad si Kang Ho sa mga kalsada, hinahanap si Miju para maibalik ang wallet niya. Ngayon, naghanap si Miju ng lugar para magbukas ng nail salon, pero sobrang mahal ng renta rito, kaya wala siyang mahanap na okay na lugar. Habang bumibili si Miju ng pesticide para sa nanay niya, tinulungan niya ang isang babae na ayusin ang nasugatan niyang kuko. Aksidenteng narinig ni Miju na sinasabi nila na walang nail salon sa area na to. Sinabi ni Miju na naghahanap siya ng lugar para magbukas ng nail salon. Sabi ng may-ari, may bakante pa raw dito. Kung gusto ni Miju, pwede niya raw iparent sa kanya. Sobrang thankful si Miju nung narinig niya yon kasi hindi na niya kailangang gumastos kahit piso sa renta. Habang tinitingnan ni Kang Ho yung bag niya, may magnanakaw na kumuha ng wallet niya. Pumulot si Kang Ho ng mansanas at ibinato sa ulo ng magnanakaw. Nahulog yung wallet sa gitna ng kalsada at tumakbo yung magnanakaw palayo. Akala nung lalaki, sinusubukan ni Kang Ho kunin yung bag niya kahit paulit-ulit itong nagde-deny. Sakto naman, dumaan si Miju at nakita si Kang Ho kaya tumakbo siya para tulungan siya. Ibinigay ni Kang Ho yung wallet at binalik kay Miju at sinabi niyang nahulog ito sa bus stop. Nandoon din si Yang Sun, tapos isinama ni Yang Sun pauwi sina Kang Ho at Miju. Noong gabing yon, aksidenteng nakita ni Samsik si Kang Ho na nangingisda sa tabi ng ilog.
Hindi pa rin alam ni Samsik na naging parang bata na si Kang Ho at wala na siyang memories. Naalala ni Samsik yung nangyari noong taong yon. Lumapit si Samsik kay Kang Ho para humingi ng tulong pagkatapos ng pagnanakaw. Pero binaliwala siya ni Kang Ho. Tapos napunta si Samsik sa kulungan para magsilbi ng sentence. Hinawakan ni Samsik ang kwelyo ni Kang Ho at minura siya. Sumagot si Kang Ho na magsusumbong siya sa nanay niya pag uwi niya. Sobrang nagulat si Samsik sa sinabi niya. Tapos pumunta si Kang Ho sa bahay ng dalawang bata. Nakita siya ni Miju at tinanong kung bakit hindi pa siya umuuwi at pinapagawa niyang mag-alala ang nanay niya. Ipinaliwanag ni Kang Ho na manganganak na yung baboy niya ngayon kaya hindi uuwi ang nanay niya. Alam ng dalawang bata na hindi pa kumakain si Kang Ho kaya hinila nila siya papasok ng bahay kahit tumututol si Miju. Habang kumakain, sinabi ni Seojin na parang pamilya yung apat sa kanila. Hindi lang yun, tinawag pa ni Seojin si Kang Ho na dad. Tinanong ni Kang Ho si Miju tungkol sa tatay ni na Yejin at Seojin. Narinig niya na hindi raw matalino yung lalaki. Napangiti si Miju. Sinabi rin ni Miju kay Kang Ho na huwag na siyang pumunta rito at huwag na niyang makita sina Seojin at Yejin ulit. Sa madaling sabi, bawal na magpakita si Kang Ho sa harap ni Miju. Nagulat si Kang Ho dito. Tinanong niya si Miju kung dati ba siyang sobrang masamang tao. Oo, yung tanong na yon hindi nasagot ni Miju. Nagpaalam si Kang Ho sa lahat at umalis. Kinaumagahan, paggising ni Kang Ho, hinanap niya ang nanay niya sa buong bahay pero hindi niya makita. Kaya nagdesisyon si Kang Ho na tawagan ang nanay niya. Naospital si Yang Sun dahil sa tuloy-tuloy na sakit ng tiyan. Hindi siya makapaniwala nang sinabi ng doktor na may terminal stomach cancer siya. Halos gumuho ang loob ni Yang Sun. Hindi siya nag-aalala para sa sarili niyang buhay, pero nag-aalala siya kung ano ang mangyayari kay Kang Ho kapag wala na siya para mag-alaga sa kanya. Kasabay nito, dumating din si Kang Ho sa ospital. Mabilis siyang naglakad papunta sa nanay niya nang bigla siyang natisod. Sinubukan ni Yang Sun tulungan si Kang Ho tumayo habang tumutulo ang luha niya. Tapos binitawan niya ito at sinabi na tumayo siya mag-isa. Tahimik siyang lumayo. Gusto ni Yang Sun na matutong alagaan ni Kang Ho ang sarili niya. Kailangan niyang masanay sa lahat kahit wala siya sa tabi niya. Pagkatapos malaman ni Yang Sun na may terminal stomach cancer siya, parang bumagsak ang mood niya. Inihanda ni Yang Sun ang lahat para kay Kang Ho para kung dumating yung araw na wala na siya sa tabi niya, kaya pa rin niyang alagaan ang sarili niya. Tinuruan ni Yang Sun si Kang Ho na kapag nawalan ng kuryente at tubig, kanino siya hihingi ng tulong? Ano ang gagawin niya kapag may sakit siya? Pero sobrang nag-aalala pa rin siya kapag nagugutom siya. Tumingin si Yang Sun sa portrait ng asawa niya at sinabi niya sa sarili niya na hindi siya pwedeng mamatay. Kinaumagahan, nag-open up si Kang Ho sa dalawa niyang kaibigan. Nakakaiba raw ang kilos ng nanay niya nitong mga nakaraang araw. Napansin ni Kang Ho na mas naging tahimik ang nanay niya. Parang depressed siya at ayaw niyang ngumiti. Maya-maya tumakbo papunta si Yang Sun pero hindi na siya kasing lungkot kahapon. Masaya siya tulad ng dati. Nagtaka yung dalawang bata sa sinabi ni Kang Ho kanina. Noong araw na yon, binuli si Kang Ho ng grupong estudyante sa kalsada. Buti na lang dumating agad ang nanay niya para harapin yung mga estudyante at tulungan siya. Pag-uwi, tinuruan ni Yang Sun si Kang Ho kung paano lumaban sa mga nambubuli sa kanya. Pinayuhan niya si Kang Ho na magmura sa harap nila. Kahit ayaw magmura ni Kang Ho, sinunod pa rin niya ang payo ng nanay niya. Ibinigay ni Yang Sun kay Kang Ho ang mga importanteng bagay, kasama yung mga papeles ng bahay at savings book. Sinabihan niya si Kang Ho na huwag ibibigay ang mga yon kahit kanino. Sa mga sumunod na araw, tuloy-tuloy na tinuruan ni Yang Sun si Kang Ho ng lahat, mula sa pag-aalaga ng mga baboy hanggang sa pagbili ng bigas hanggang sa mga teknik sa pagtatanim ng patatas. Umaasa pa rin si Yang Sun na kapag wala na siya, magiging independent si Kang Ho at kaya niyang suportahan ang sarili niya. Noong gabing yon, pag-uwi ni Miju, nakita niyang umiiyak ang anak niya. Tinanong niya kung bakit. Yun pala, naawa si Seojin sa sarili niya nung nasa sauna siya kasi nakita niya yung mga kaibigan niya laging kasama ang mga tatay nila. Paulit-ulit hinahanap ni Seojin ang tatay niya. Nito, nalito si Miju. Isang araw nagkaroon ng outbreak sa goat farm sa village. Napilitan ng government na patayin ang buong kawan ng mga kambing. Hindi nagtagal, pati pig farm ni Yang Sun sinira rin dahil malapit ito sa pinagmulan ng epidemic. Sobrang nasaktan si Yang Sun nang makita niyang kinukuha ang mga baboy niya. Parang lahat sa mundo, kontra sa kanya. Sunod-sunod ang malas. Noong umagang yon sa nail salon ni Miju, pinag-uusapan ng lahat ang kawawang pamilya ni Yang Sun. Nagtataka ang boss kung anong nangyayari kasi pumunta raw si Yang Sun doon ng maaga para bumili ng pesticide. Natatakot si Miju na may gawin si Yang Sun na masama kaya iniwan niya ang work at tumakbo pa uwi. Sa time na to, dinala ni Yang Sun ang anak niya
para bisitahin ang puntod ng asawa niya. May dala rin siyang bag ng pesticide. Parang gusto na rin ni Yang Sun tapusin ang lahat. Binuksan niya yung bote ng gamot pero hindi niya mabuksan. Nakita ni Kang Ho yon at siya ang nagbukas ng takip para sa nanay niya kahit hindi niya alam kung ano yon. Inosenteng sinabi ni Kang Ho sa nanay niya na kailangan niyang inumin agad yung gamot at umuwi para kumain kasi sobrang gutom na siya. Pinaalala rin ni Kang Ho sa nanay niya na kailangan niyang pakainin ang mga baboy sa bahay kasi lumaki na sila at nanganak tapos pwede na ulit maibalik ni Yang Sun ang farm sa dating ayos. Sa sinabi ni Kang Ho, nakatingin lang si Yang Sun sa kanya ng tahimik. Sa time na to, tumakbo si Miju papunta sa bahay ni Kang Ho. Tinawag niya ang pangalan niya pero walang sumagot. Mas lalo siyang kinabahan sa mga posibleng masamang mangyari. Sakto, bumalik sina Yang Sun at Kang Ho. Nakita ni Miju yung bag ng pesticide na tinatago ni Yang Sun. Kinuha niya ito at sinabi niyang ibabalik niya na lang sa farm ng nanay niya. Tapos mabilis umalis si Miju. Pero lumingon siya at tinanong si Kang Ho kung pwede siyang sumama bukas sa bathhouse kasama si Seo Jin. Sobrang excited si Kang Ho at nag-appointment sila na magkita bukas ng umaga. Kinaumagahan, pumunta si Miju at ang mga anak niya sa bahay ni Kang Ho. Gusto rin sumama ni Samsik. Sa bathhouse, inalagaan ni Kang Ho si Seo Jin na parang totoong tatay. Nang makita yon, nakipag-compete din si Samsik na gawin din yon. Sa TV, nakita ni Kang Ho si Tai-Su na nagbibigay ng speech bago ang eleksyon. Dito, nagsimulang may maalala si Kang Ho tungkol kay Tai-Su. Sa labas, naghihintay si Miju. Dumating din si Yang Sun para sunduin si Kang Ho. Bago sila umalis, sinabi ni Seo Jin kay Kang Ho na mag-bathhouse ulit sila sa susunod na linggo. Siyempre, pumayag si Kang Ho. Pagkatapos noon, masaya silang nagpaalam sa isa't isa. Dinala ni Yang Sun si Kang Ho sa rehabilitation center. Simula ngayon, dito muna siya titira at aalagaan ng mga doktor. Tinanong ni Kang Ho ang nanay niya kung mananatili siya kasama niya pero umiling siya. In-encourage ni Yang Sun si Kang Ho na magpakabait dito, gagaling siya at makakalakad ulit ng normal. Kapag dumating yung time na yon, babalikan siya ni Yang Sun para sunduin. Pero ayaw ni Kang Ho noon. Gusto lang niyang tumira kasama ang nanay niya. Nakiusap siya na sumama na lang siya, pero tumanggi si Yang Sun. Pinipigilan niya yung emosyon niya at umalis. Pag uwi ni Yang Sun, balak niyang tapusin ang buhay niya. Ipinadala niya yung sulat sa anak niya, tapos tiningnan niya yung family photo sa huling beses. Samantala, nakatakas si Kang Ho mula sa rehabilitation center. Nakaupo siya sa wheelchair habang hinahanap ang daan pa uwi. Handa na si Yang Sun umalis. Sa mismong sandaling sinipa ni Yang Sun yung upuan, tinatawag ni Kang Ho ang nanay niya sa bakuran. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang nanay niya na hirap na hirap. Agad niyakap ni Kang Ho ang nanay niya. Sa moment na to, mas malakas kaysa dati ang power ng pagmamahal ng nanay. Tumayo si Kang Ho gamit ang sarili niyang dalawang paa. Dahil doon, nailigtas niya ang nanay niya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Hindi makapaniwala si Yang Sun. Umiiyak siya at tinanong si Kang Ho kung tumayo ba siya kanina. Tapos niyakap niya si Kang Ho. Sinabi niyang, subukan ulit, pero wala siyang sinabi. Tumingin si Kang Ho sa lubid at parang may naintindihan din siya. Tinalikuran niya ang nanay niya at naglakad siya palayo sa ulan, kahit sumisigaw ang nanay niya ng pangalan niya sa likod. Paglabas ni Kang Ho, nakasalubong niya si Miju. Dito, hindi na niya napigilan yung emosyon niya at umiyak siya ng malakas. Tinulungan ni Miju si Kang Ho gamutin ang sugat sa kamay niya. Dito, sinabi niya sa kanya ang lahat. Sabi ni Kang Ho, dinala siya ng nanay niya sa isang kakaibang lugar, tapos iniwan siya mag-isa para pumunta sa mas magandang lugar. Hindi naniwala si Miju na ganung tao ang nanay ni Kang Ho. Pero kung totoo man yun, siguradong may mabigat na pinagdadaanan si Yang Sun. Baka ayaw lang niyang sabihin ngayon, pero balang araw, maiintindihan din ni Kang Ho ang lahat. Nagtaka si Kang Ho kung bakit alam ni Miju. Sabi ni Miju, iniwan din siya noon, kahit hindi niya tinanong kung bakit niya ginawa yon, pero gusto talaga niyang malaman. Pero nung nakita niya ang lagay ni Kang Ho ngayon, sigurado siya na hindi na niya makukuha yung sagot na kailangan niya. Sa time na to, dumating si Yang Sun at tinawag ang pangalan ni Kang Ho sa ulan. Pagbalik nila sa bahay, nagsorry siya sa ginawa niyang kahangalan. Malamig na tinanong ni Kang Ho si Yang Sun kung bakit niya ginawa yon. Ipinaliwanag ni Yang Sun kay Kang Ho na hindi siya maganda ang pakiramdam kasi sumakit lang ng konti ang tiyan niya. Kung ganun, kailangan niyang pumunta sa ospital at kailangan niya ng mag-aalaga. Pero ayaw niyang maging pabigat sa kanya. Pero tinanong siya ulit ni Kang Ho kung pabigat din ba sa kanya ang sakit niya. Tama? Agad itong itinanggi ni Yang Sun. Nagsorry siya kay Kang Ho dahil mali yung nasabi niya. Pinilit niyang sabihin na hindi na siya may sakit kasi tumayo naman daw siya kanina. Naniniwala si Yang Sun na makakalakad na ulit si Kang Ho tulad ng normal na tao, tapos kaya na raw nitong alagaan si Yang Sun mismo.
Gusto niyang patayuin ulit si Kang Ho para makita niya pero ilang beses siyang sumubok, hindi pa rin niya kaya. Sa moment na yon, may naisip na matapang na idea si Yang Sun. Tinulak niya siya sa ulan. Dinala niya siya sa ilog at itinulak niya siya papasok. Kahit nagpupumigla si Kang Ho at umiiyak na humihingi ng tulong, gusto ni Yang Sun na iligtas niya ang sarili niya. Pinaalala ni Yang Sun sa kanya na walang makakatulong kay Kang Ho habang buhay. Kaya kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang tumayo mag-isa tulad ng dati. Sinadya ni Yang Sun na itulak pa si Kang Ho palayo pero hindi pa rin niya maigalaw ang mga paa niya. Pag-uwi nila, tuloy pa rin si Yang Sun sa panonood at pag-aaral ng instructions sa TV. Tapos sa mga sumunod na araw, tuloy-tuloy pa rin na itinulak ni Yang Sun si Kang Ho sa tubig. Tapos dinala niya siya sa rehabilitation center para bigyan siya ng acupuncture ng village chief. Ganon, sobrang laki ng improvement ni Kang Ho. Nakakalakad na siya gamit ang saklay. Nakakagalaw na rin si Kang Ho ng mga paa niya sa tubig. Sobrang saya ni Yang Sun. Yung unang mga hakbang ni Kang Ho, parang sa bata. Naalala ni Yang Sun yung pagkabata ni Kang Ho. Sa kabilang banda, pinag-uusapan ng lahat sa village ang isa't isa. Dahil sobrang kawawa ang sitwasyon ng pamilya ni Yang Sun, gusto ng lahat na may gawin para matulungan siya. Kaya nagkasundo sila na bilhan si Kang Ho ng bagong electric wheelchair. Matibay yung wheelchair na to at mas mapapadali rin ang paggalaw niya. Nakatanggap si Miju ng tawag mula sa mga anak niya. Sinabi ng dalawang bata na umuwi raw yung tatay nila gamit ang kotse. Naging sobrang curious si Miju, kaya nagtaksi siya pa uwi. Sa loob, hinahabol ng nanay ni Miju si Kong Nam kasi akala niya iniwan niya ang anak niya. Kahit paulit-ulit siyang nagde-deny, inilabas pa rin niya yung photo nilang dalawa bilang ebidensya. Pero yung photo na yon, si Miju lang pala ang nagpa-picture kay Kong Nam para lokohin ang pamilya niya. Yun pala, pumunta si Kong Nam para maningil ng utang. Yung close na ate ni Miju nang hiram ng pera sa kanya dati. Ngayon, pinapabayad ni Kong Nam si Miju sa loob ng buwang ito. Kung hindi, ibubunyag niya ang address ni Miju sa ibang creditors. Noong araw na yon, naghanda ng mga regalo ang lahat sa village para kay Kang Ho. Dumagsa sila sa harap ng bahay nila. Para isurprise ang pamilya ni Kang Ho, itinago nila yung wheelchair. Sinabi ng village chief na gusto lang talaga nilang makita si Kang Ho kasi matagal na raw nilang hindi nakikita. Nung narinig yon ni Yang Sun, agad siyang pumasok sa bahay para tawagin si Kang Ho. Sa labas, ready na silang isurprise siya, pero lumabas si Kang Ho na parang normal na tao. Nagulat ang lahat sa eksenang to. Hindi sila makapaniwala. Masaya ang lahat para kay Kang Ho. Sa likod ni Samsik, dumating ang tatay niya naka-wheelchair para isurprise siya. Pero nung nakita niya si Kang Ho na ganon, nagulat siya at napaupo, tapos natumba. Pagkatapos nun, nagtipon-tipon ang lahat para mag-party at i-celebrate si Kang Ho. Sa loob ng bahay, tinanong ni Miju si Yang Sun tungkol sa nangyari kahapon nung gusto na niyang umalis sa mundong ito. Hinawakan ni Yang Sun ang kamay ni Miju at sinabi niyang hindi na mauulit yun. Pagkatapos nun, mas naging kampante si Miju. Noong gabing yon, nakatanggap si Yang Sun ng tawag mula sa security guard ng lumang apartment building ni Kang Ho. Kinaumagahan pumunta siya doon. Doon, sinabi ng security guard na minsang sinabi ni Kang Ho na kung dumating yung araw na wala na ako, ipapadala mo itong sulat sa nanay ko. Hawak ni Yang Sun ang sulat at napuno ng luha ang mga mata niya. Sa sulat, nagpadala si Kang Ho ng mga mapagmahal na salita para sa nanay niya. Sabi niya, lagi niyang naaalala yung mga pagkain na niluluto ng lola niya. Hindi rin niya nakalimutan yung masasayang alaala nilang dalawa noon. Humingi siya ng sorry dahil madalas niyang iniiwasan ang nanay niya at hindi siya madalas tumawag o bumisita. Lagi siyang nasa mga alaala ng nakaraan, yung panahon na kasama pa niya ang mga magulang niya. Pag-uwi ni Yang Sun, parang kakaiba ang pakiramdam niya kasi hindi naman ganito kausap ni Kang Ho. Parang alam niya lahat ng mangyayari sa kanya. Ngayon pumunta sina Yang Sun at Kang Ho para magpa-commemorative photo. Pagkatapos nilang magpa-picture na dalawa, gusto ni Yang Sun magpa-private photo mag-isa. Parang iniisip niya yung masamang future na darating. Pag-uwi nila, tinuruan ni Yang Sun si Kang Ho kung paano lumuhod at paano sumagot kapag may bisitang dumating. Parang inihahanda niya yung future funeral niya. Sumunod lang si Kang Ho sa nanay niya kahit wala siyang naiintindihan. Pagkatapos nun, tumingin si Yang Sun sa family photo at bigla siyang may naalala. Sa sulat na sinulat ni Kang Ho, laging nasa family memory siya. Kaya ibinaba ni Yang Sun yung photo at sa likod nito may memory card. Kinaumagahan, hinanap ni Yang Sun ang tatay ni Samsik. Gusto niyang hiramin ang computer para ma-check yung memory card. Tinuruan ni Samsik's father si Yang Sun kung paano gamitin. Pero pagpasok ni Yang Sun sa data, kailangan ng password. Sinubukan ni Yang Sun ilagay ang birthday ni Kang Ho pero mali. Pagkatapos mag-isip, inilagay niya ang birthday niya mismo at nag-match. Sobrang saya nilang dalawa. Sa loob ng memory card, nandun ang mga diary entries ni Kang Ho.
Dito niya nire-record ang mga kwento ng buhay niya. Isang journey na puno ng hirap at challenges. Ang dahilan kung bakit pumasok si Kang Ho sa law school ay hindi lang para sa career, kundi ito rin ang pinakamalaking wish ng nanay niya. Noong araw na yon, pumunta si Kang Ho sa court mag-isa. Gusto niyang makita ulit ang case file ng tatay niya, pero tinanggihan ng court ang request niya. Tapos pumunta si Kang Ho sa police station at nakiusap na makita ang investigation records noong taon na yon, pero tinanggihan ulit siya. Sinabi ng isang police officer kay Kang Ho na kapag naging prosecutor na siya, saka siya pwedeng bumalik dito at gawin ang gusto niya. Ganun, pinalaya si Kang Ho sa police station. Noon, law student lang si Kang Ho, kaya wala siyang authority. Mula noon, naintindihan ni Kang Ho ang sinabi ng nanay niya. Sinabi ng nanay niya na kailangan niya ng power kasi kung meron siya noon, walang makakabastos o makakatingin sa kanya ng mababa. Kaya mas lalo pang nagsumikap si Kang Ho. Pagkatapos ng 5 taon sa university, nagtapos si Kang Ho bilang top ng batch niya. Pagkatapos nun, masayang namuhay si Kang Ho kasama si Miju. Pero para makalapit kay Tae-soo, napilitan si Kang Ho na makipag-break kay Miju. Ayaw niyang madamay si Miju. Ayaw niyang mapahamak siya. Sapat ang talino ni Kang Ho para maintindihan kung gaano kalupit si Tae-soo. Nung naging prosecutor na si Kang Ho, qualified na siya para kunin ang mga case files noong taon na yon. Yung mga dokumentong yon ay tungkol sa tatay niya. Ang pagkamatay ng tatay ni Kang Ho ang siya ring nagsimula ng malupit na kapalaran nila ng nanay niya. Kalaunan, nakipagkita si Kang Ho sa witness noong taon na yon. Dito, humingi siya ng sorry sa pamilya ni Kang Ho kasi nagsinungaling siya sa court tungkol sa sunog na nangyari sa tatay ni Kang Ho. Ang taong nagbanta sa kanya para gawin yon ay si Woo Byuk. Tapos pumunta si Kang Ho sa police station gamit ang bagong identity. Hiniling ni Kang Ho sa police na ibigay ang investigation documents tungkol sa pagkamatay ng tatay niya. Nakita ni Kang Ho ang mga larawan ng tatay niya gamit ang sarili niyang mga mata. Dahil sa mga dokumentong yon, pinuntahan ni Kang Ho yung pulis na may hawak ng kaso noong taon na yon. Naniniwala si Kang Ho na hindi ito kaso na kusang umalis sa mundo ang biktima kasi yung mga marka ng pagsakal sa leeg hindi nagpapakita ng kahit anong senyales na nagpupumiglas o lumaban ang biktima. Naniniwala si Kang Ho na may pumatay sa tatay niya at ginawa lang na parang ibang eksena. Pero agad tinanggihan ng pulis ang paliwanag ni Kang Ho. Tinanong ni Kang Ho yung pulis kung bakit bigla raw itong yumaman nung time na yon. Tapos binalaan niya ito at umalis. Para makalapit kay Woo Byuk, tinulungan ni Kang Ho na mapawalang sala ang pamangkin niya sa murder case. Doon, nakuha ni Kang Ho ang tiwala ni Woo Byuk. Ang goal ni Kang Ho ay mangolekta ng ebidensya sa mga krimen niya. Yung tungkol sa secretary, peke lang na crime scene ang ginawa ni Kang Ho kasi gusto niyang makuha ang criminal info ni Tae-soo. Nangako si Kang Ho na tutulungan niya ang sekretary makatakas palabas ng Korea imbes na asikasuhin siya gaya ng pinangako niya. Hinahatid ni Kang Ho ang sekretary at ang anak niya papunta sa coast para tumawid palabas. Naghanda na siya ng pera at peking passport para sa kanya. Tapos nag-drive si Kang Ho papunta sa ibang lugar. Itinulak niya yung kotse pababa, nag-record ng video at ipinadala kay Tae-soo na parang natapos na niya ang misyon. Sa parehong araw na naaksidente si Kang Ho, umuwi sila ni Hayong. Pagkatapos, itinago niya ang memory card sa family photo. Tapos naaksidente si Kang Ho. Ito yung bagay na hindi niya na-foresee. Pagkatapos basahin ni Yang Soon ang diary entries, nakiusap siya kay Kang Ho na huwag na siyang gumanti pero wala na siyang maalala ngayon. Naalala ni Yang Soon yung mga documents na kinuha niya dati sa apartment ni Kang Ho. Doon lang niya naintindihan kung bakit laging malamig si Kang Ho sa kanya. Kasi gusto niyang personal na ipaghiganti ang tatay niya. Natatakot si Yang Soon na mapahamak si Kang Ho dahil sa mga documents na yon kaya sinunog niya lahat. Ngayon, ang dasal na lang ni Yang Soon ay mabuhay si Kang Ho ng payapa. Sana makalimutan niya ang masasakit na alaala. Kinaumagahan, sumakit ang tiyan ni Yang Soon kaya kailangan niyang magpa-check up sa ospital. Habang nasa waiting room, narinig ni Yang Soon yung mga tao sa paligid na pinag-uusapan ang recent marriage ng anak nila at biglang nag-iba ang mood niya. Nang marinig yon, biglang may pumasok na idea sa ulo ni Yang Soon. Nagdesisyon siya na hanapan ng asawa ang anak niya para kapag namatay siya, may mag-aalaga kay Kang Ho. Pag uwi ni Yang Soon, gusto niyang ipahawak kay Kang Ho ang pig farm. Gusto niyang si Kang Ho mismo ang mag-rebuild ng farm. Tinanong ni Kang Ho ang nanay niya kung hindi na ba siya magiging prosecutor. Maingat na sinabi ni Yang Soon kay Kang Ho na simula ngayon, hindi na niya kailangang maging prosecutor. Kailangan na lang niyang alagaan ang farm at mabuhay ng masaya. Huwag na niyang subukang alalahanin ang kahit ano at mabuhay na lang siya ng masaya tulad ngayon. Noong gabing yon, lumapit si Yang Soon sa lahat ng taga-village. Nahihiya niyang sinabi ang wish niya na hanapan si Kang Ho ng asawa. Nang marinig ito ng village chief, agad siyang pumayag.
Gusto rin niyang tulungan si Kang Ho na makahanap ng pagmamahal. Masayang pumayag ang lahat. Kinaumagahan, tinulungan ni Yang Sun si Kang Ho mag-prepare ng lahat. Ngayon, ipapaalala niya sa kanya na may blind date siya. Kinuha ni Yang Sun ang jewelry box at ipinaliwanag kay Kang Ho na para ito sa future wife niya. Masaya raw magsasama si Kang Ho at ang magiging asawa niya sa future. Magkasama nilang pamamahalaan ang farm at lahat ng bagay. Tinanong ni Kang Ho kung si Miju ba ang asawa niya. Pero sinabi ng nanay niya na hindi kasi may laman na raw ang puso ni Miju. Nasa Amerika ang asawa ni Miju kaya hindi siya pwedeng mapunta kay Kang Ho. Nalungkot si Kang Ho sa sinabi niya. Hindi nagtagal, dumating ang mga kapitbahay para tumulong. Inayos nila ang buhok, makeup at damit ni Kang Ho. Kasama doon yung tie na ibinigay dati ni Miju kay Kang Ho. Lumabas siya na hinangaan ng lahat. Gwapo pa rin siya tulad nung prosecutor pa siya. Yung blind date, hindi lang village chief ang nandoon bilang connection, pati buong cast ng mga taga-village nandun din. Pinuri ng lahat si Kang Ho. Sabi nila siya ang pinaka-valuable na lalaki sa village. Kung sino man ang makapangasawa sa kanya, parang nanalo sa lottery. Nahiya si Yang Sun. Hindi rin nagpahuli ang village chief. Inilabas niya ang maraming certificates of merit na nakuha ni Kang Ho simula nung nag-aaral pa siya. Pero parang bata pa rin kumilos si Kang Ho, kaya nalito ang nanay niya. Naghinala rin yung kadate niya dahil sa ugali ni Kang Ho. Maraming girls ang nakipagkita kay Kang Ho pero walang tumanggap sa lalaking kumikilos na parang bata. Ganun, sa loob lang ng isang araw, kinailangan ipakilala ng village chief ang 10 babae kay Kang Ho pero lahat sila ni-reject siya. Tapos sinabi ni Kang Ho sa nanay niya na gusto niyang pumunta sa store para bumili ng pesticide. Gets ni Yang Sun ang ibig sabihin ni Kang Ho. Gusto lang niyang pumunta doon para makita si Miju. Nung pagtalikod ni Yang Sun, tumakbo palayo si Kang Ho. Habang tinutulungan ni Miju ang matandang lalaki na ayusin ang kuko niya, nagbitaw ito ng malanding salita, tapos hinaras pa siya. Sobrang nagalit si Miju. Agad pinalayas ni Miju yung matanda, pero paglabas nila, nag-away sila. Sa moment na yon, tumakbo si Kang Ho para pigilan yung matanda. Galit na galit pa rin si Miju at gusto niyang lumaban pero pinipigilan siya ni Kang Ho. Pagkatapos nun, may motor na biglang dumiretso kay Miju. Biglang bumalik sa isip ni Kang Ho ang mga alaala ng nakaraan. Mabilis niyang hinila si Miju palayo, kaya pareho silang bumagsak sa kalsada. Nung makita ni Miju na dumudugo ang ulo ni Kang Ho, sobrang nag-alala siya. Sa moment na yon, bumalik na naman sa isip ni Kang Ho ang mga alaala ng nakaraan. Hinalikan ni Kang Ho si Miju sa labi. Hinalikan din siya ni Miju pabalik. Nakita ni Yang Sun ang lahat mula sa malayo. Tahimik siyang umalis. Noong gabing yon, nakaupo si Miju at iniisip ang halik. Kaninang hapon, sinisisi niya ang sarili niya kasi parang nabaliw siya. Sa moment na yon, nagjo-jogging si Kang Ho sa kalsada. Nahiya si Miju nung nakita niya si Kang Ho, kaya tinakpan niya agad ang ulo niya ng plastic bag. Pagkakita nun, lumapit din si Kang Ho para batiin si Miju. Akala ni Miju hahalikan siya ulit ni Kang Ho, kaya ipinikit niya ang mata niya at naghintay. Pero ang gusto lang pala ni Kang Ho ay alisin yung pagkain na nasa bibig niya. Dahil sobrang nahihiya si Miju, kung ano-ano ang sinabi niya para iwasan si Kang Ho. Umamin si Kang Ho na gusto niya si Miju. Nagulat si Miju. Tapos mabilis nagpaalam si Kang Ho at umalis. Kinaumagahan may staff si Yang Sun na gustong ipakilala kay Kang Ho ang isang Vietnamese girl. Sobrang saya niya dito. Hindi nagtagal, pumunta si Yang Sun at ang lahat para tingnan ang mga pictures ng girl. Nung makita ng girl ang mga pictures ni Kang Ho, pinuri niya na sobrang gwapo niya. Tapos pinakita nila yung mga videos ni Kang Ho. Na-feel ng girl na sobrang gentle si Kang Ho at sobrang satisfied siya sa kanya. Sobrang saya ng lahat. Tapos sinabi ng girl na gusto niyang makita si Kang Ho ng personal. Agad pumayag ang lahat. Tumakbo pa yung village chief para mag-congratulate. Nagpasalamat siya sa Vietnamese. Noong gabing yon, pumunta si Yang Sun kay Miju. Sinabi niya na ikakasal na si Kang Ho, galing daw sa Vietnam at pumunta dito para magtrabaho. Sabi ni Yang Sun, parang gustong-gusto ni Kang Ho si Miju, pero may asawa at pamilya na raw si Miju at parang hindi naiintindihan ni Kang Ho yun. Kaya nakiusap si Yang Sun kay Miju na kausapin si Kang Ho at tulungan siya. Bukas darating yung girl para makita si Kang Ho, kaya wala nang maraming oras si Yang Sun. Tinanong ni Miju si Yang Sun kung may mali ba. Doon na rin sinabi ni Yang Sun na may cancer siya at hindi na raw siya mabubuhay ng matagal. Pag uwi ni Miju, sinabi niya sa nanay niya ang lahat. Naalala ni Miju yung araw na nagpaalam si Kang Ho. Noong araw na yon, balak sana ni Miju sabihin kay Kang Ho na buntis siya pero sa huli, tinago niya na lang. Pagkatapos manganak ni Miju ng 2 anak, ayaw na niyang sabihin kay Kang Ho kasi nakita niya itong nakikipag-date sa ibang babae. Pagkarinig nito, tinanong ng nanay ni Miju kung may nakakaalam ba nito. Pinayuhan niya si Miju na huwag piliin si Kang Ho kasi sobrang hirap mag-alaga ng may sakit. Gusto ng nanay ni Miju na itago na lang nila ang secret na to.
Tapos sobrang nalungkot ang nanay ni Miju nang marinig niya yung nakakagulat na balita. Kinaumagahan, naghanda si Miju ng damit para sa mga anak niya. Tapos, pinaalalahanan niya yung 2 bata na pumunta sa bahay ni Kang Ho. Gusto ni Miju ibunyag kung sino talaga ang tatay nila. Sa time na to, ginising ni Yang Sun si Kang Ho kasi may appointment siya sa babaeng yon ngayon. Pero ayaw pumunta ni Kang Ho kasi sa puso niya si Miju lang. Biglang nahilo si Yang Sun at nahimatay sa mismong lugar. Nataranta si Kang Ho, hindi niya alam kung anong problema ng nanay niya. Sa labas tuloy-tuloy si Miju sa pagkatok pero walang sumasagot. Kasabay nito, dumating din yung ibang babae. Nagtanong siya kung alin ang bahay ni Kang Ho at nagpakilala siyang pumunta para makilala ang pamilya niya. Tapos mabilis na tumakbo palabas si Kang Ho at sinabi yung sitwasyon ng nanay niya. Agad silang tumakbo papasok. Yung babaeng yon, dati siyang nag-aalaga ng mga disabled patients, kaya may alam din siya sa konting first aid para kay Yang Sun. Tuloy-tuloy si Miju sa pagtawag ng ambulance at sinabihan niya yung 2 anak niya na umuwi na. Tapos kinuha ni Miju ang kotse ni Yang Sun para dalhin siya sa ospital kasi masyadong matagal kung hihintayin pa ang ambulance. Sa daan, sobrang bilis magmaneho ni Miju kaya nag-whistle yung pulis para parahin siya. Sinubukan ni Kang Ho magpaliwanag sa pulis. Tapos may 2 pulis na lumapit at nilinis ang daan para makadaan sila. Nang ligtas na nadala si Yang Sun sa ospital, tinawag ng mga doktor si Kang Ho para ipaalam ang kalagayan ng nanay niya. Tumakbo rin si Miju papasok at gusto niyang siya rin ang kausapin ng doktor tungkol sa sitwasyon kasi hirap intindihin ni Kang Ho ang sinasabi ng doktor pero pinigilan siya ni Kang Ho. Gusto niyang manatili rito para marinig lahat ng impormasyon kasi si Kang Ho na ngayon ang guardian ng nanay niya. Pagkarinig ni Kang Ho tungkol sa sakit ng nanay niya, parang gumuho ang mundo niya. Tumakbo si Kang Ho sa nanay niya at paulit-ulit siyang tinatawag. Nakiusap siya na magising ito at umuwi kasama niya. Humingi ng sorry si Kang Ho at nangakong makikinig na siya sa nanay niya. Simula ngayon, hindi na niya susuwayin ng nanay niya at hindi na rin niya magugustuhan si Miju. Narinig lahat yun ng babae sa labas at na-feel din niya na parang maling lugar ang napuntahan niya. Sa kabilang banda, nakikinig ang nanay ni Miju sa 2 apo niya habang nagkukwento tungkol sa sitwasyon ni Yang Sun. Tapos tinawagan niya si Miju. Sa time na to, umupo si Miju sa tabi ni Kang Ho para i-comfort siya. Kapag may sakit si Kang Ho, laging nasa tabi niya ang nanay niya para alagaan siya. Kaya simula ngayon, kailangan nasa tabi na siya ng nanay niya at maging lakas niya. Sa intimate na moment na yon, biglang dumating ang nanay ni Miju. Sinabihan niya si Miju na alisin ang kamay niya kay Kang Ho, pero pagkatapos nun, tinanong niya rin ang kalagayan ng nanay niya. Sinabi ng nanay ni Miju na umuwi na si Miju para alagaan ang 2 bata. Siya na raw ang maiiwan dito. Nung nakipagtalo si Miju, sinampal siya ng nanay niya. Sa loob ng kwarto, nagising si Yang Sun at gustong umalis sa ospital kahit pinipigilan siya ng mga nurse. Sabi ni Yang Sun, wala na siyang maraming oras para humiga lang dito. Gusto niyang umuwi kasi may appointment siya sa future daughter-in-law niya ngayon. Lumapit din ang nanay ni Miju para i-comfort si Yang Sun. Naiyak ang mga tao sa paligid sa nakita nila. Sa time na to, nagdala si Samsik ng bag para ibenta pero binalik dahil peke pala. Regalo ito ni Kang Ho sa nanay niya. Pero ibinigay ulit ni Yang Sun ito sa nanay ni Samsik. Pauwi, aksidenteng may nakita si Samsik sa loob ng bag. DNA test paper ito, kasama ang isa pang memory card. Pagkatapos ma-discharge si Yang Sun, agad niyang tinawagan yung ibang babae. Nagsorry si Yang Sun sa nangyari kaninang umaga. Nagsorry din yung babae kay Yang Sun kasi hindi na siya pwedeng maging asawa ni Kang Ho. Feeling niya, may gusto na si Kang Ho, si Miju. Nung pumasok sila sa cafe para mag-usap, dinala ni Samsik yung DNA test paper at yung recording para iparinig kay Hayong. Kahit sobrang galit si Hayong, nagpigil pa rin siya at pinunit ang mga documents. Paalis na sana si Hayong pero sinabi ni Samsik na para to kay Kang Ho. Kaya napalingon si Hayong. Tinanong ni Hayong si Samsik kung ano ang gusto niya, kaya humingi siya ng kapalit na 200 milyong won. Sinabi ni Hayong na mapapahamak si Samsik kung itatago niya ang mga bagay na to. Tapos nag-set siya ng appointment na magkita sila after 1 oras. Pagkaalis ni Hayong, may mga tao ni Taesu na sumusunod na pala sa 2 nang hindi nila alam. Hinila nila si Samsik papasok sa isang itim na kotse. Pagkalipas ng 1 oras, bumalik si Hayong pero wala na si Samsik. Sa time na to, tinotorture si Samsik ng grupong to pero wala silang makuhang info sa kanya. Habang gagawa na sana ng masked man si Samsik ng masama, may isang kotse na biglang dumiretso mula sa labas. Mga tauhan ni Woo Byuk yon. Yung isa may hawak na pala at yung isa may dalang pesticide sprayer. Nagbakbakan ang 2 grupo. Yung leader, kinuha ang computer na may recording at tumakbo palayo. Nailigtas din si Samsik. Pero tahimik na tumakas si Samsik. Pagkatapos pakinggan ni Taesu ang recording, galit niyang itinapon ang computer. Akala ni Taesu, tao ni Woo Byuk si Samsik. Tapos pumunta si Taesu sa anak niya.
Doon, tinanong ni Hayong tungkol sa babaeng at batang pinatay niya. Sabi ni Taisu, si Kang Ho ang gumawa nun, pero iginiit ni Hayong na si Taisu ang nag-utos kay Kang Ho. Na-feel ni Hayong na sobrang nakakatakot na tao si Taisu. Kaya raw ni Taisu tanggalin ang kahit sinong haharang sa kanya kahit si Kang Ho pa. Pero itinanggi ito ni Taisu at sinabi niyang si Hayong ang nagbigay ng bote ng tubig kay Kang Ho. Gusto rin daw ni Hayong asikasuhin si Kang Ho kasi alam niyang ginagamit siya ni Kang Ho para pabagsakin ang tatay niya. Lahat daw yon, sarili niyang desisyon, hindi desisyon ng tatay niya. In comfort ni Taisu si Hayong at sinabi niyang past na ang lahat. Nasa kamay na niya ang ebidensya ngayon, kaya pinayuhan niya siya na manahimik lang at wala raw magiging problema. Pagkalipas ng ilang araw, naganap ang kasal ni Hayong. Dumalo rin si Woo Byuk pero mukhang ayaw siyang i-welcome ni Taisu. Nagbitaw si Woo Byuk ng mga mapanuksong salita. Tinanong ni Woo Byuk si Taisu kung satisfied ba siya sa bago niyang manugang. Binanggit din ni Woo Byuk ang aksidente ni Kang Ho. Kahit galit si Taisu, nanahimik na lang siya sa sinabi. Nung nagsimula ang wedding ceremony, lumabas si Taisu mag-isa, wala ang anak niya sa tabi niya. May nagpadala ng regalo kay Hayong. Sa loob, may mga pictures ni Kang Ho. Kaya tumakas si Hayong sa kasal at pumunta sa bahay ni Kang Ho. Sa malayo, nakita niyang okay pa rin siya. Kaya nakahinga siya ng maluwag. Noong gabing yun, nag-barbecue sina Yang Sun at Kang Ho. Gusto ni Yang Sun na mag-spend ng konting oras kasama si Kang Ho. Isinulat niya yung mga bagay na gusto niyang gawin kasama si Kang Ho. Gusto niyang manood ng sine, kumanta o mag-travel. Mga bagay yon na hindi pa nagagawa ni Yang Sun dati. Gagawin ni Kang Ho ang mga yon kasama siya. Tapos umorder siya ng isang bote ng rice wine, kaya nagulat ang nanay niya. Ipinaliwanag ni Kang Ho na adult na siya ngayon, pero siya lang ang iinom. Bawal uminom si Yang Sun. Pagkatapos ibalik ni Taisu si Hayong sa bahay, nagalit siya at binugbog niya ito. Tapos, ipinalock up niya siya sa ospital. Hindi siya lalabas hanggat hindi pa tapos ang presidential election. Ngayong gabi, gusto ni Kang Ho matulog kasama ang nanay niya. Nagkaroon sila ng mga moment na nag-o-open up sila sa isa't isa. Gusto ni Yang Sun marinig si Kang Ho kumanta, pero sabi niya, pangit daw siyang kumanta. Nakiusap si Yang Sun na kumanta siya. Sinubukan ni Kang Ho kumanta para sa nanay niya, kahit hindi ganun kaganda ang boses niya. Samantala, kinanta rin ni Miju yung parehong kanta para sa dalawang anak niya. Pero tinanong siya ng anak niyang babae kung anong kanta yung kinakanta niya na parang sobrang sakit pakinggan. Sa kalagitnaan ng gabi, nakatanggap si Yang Sun ng tawag. Sinabi ng mga taga-village na may sunog sa farm niya. Ginising ni Yang Sun si Kang Ho, tapos tumakbo silang dalawa papunta sa farm. Sobrang laki ng sunog. Parang kapareho ng nangyari noon. Gusto ni Yang Sun ilabas yung mga baboy, pero pinigilan siya ni Kang Ho. Palaki ng palaki yung apoy, kaya nataranta silang dalawa. Sinubukan ni Kang Ho ilabas ang nanay niya, pero na-stuck yung pinto sa labas. Mabilis binasag ni Kang Ho yung bintana at inilabas muna ang nanay niya. Pagkatapos nun, may malakas na pagsabog at bumagsak si Kang Ho sa sahig. Sa moment na yon, biglang nag-flash yung mga alaala sa isip ni Kang Ho. Narinig niya yung tatay niya na tinatawag ang pangalan niya nung nasa tiyan pa siya ng nanay niya. Nag-flash din yung mga eksena bago ang aksidente nila ni Hayong. Parang naalala na ni Kang Ho ang lahat. Bago maganap yung sunog sa pig farm ng pamilya ni Kang Ho, nakipagkita si Taisu kay Woo Byuk. Sinimulan ni Taisu pag-usapan ang pagkawala ni Secretary Soo Hyun. Nahanap na raw ng pulis ang bangkay niya at yung anak niya. Kapag lumabas ito, malaking problema para kina Taisu at Woo Byuk. Gusto ni Taisu na mawala si Kang Ho sa lalong madaling panahon. Kasabay nito, gusto ni Taisu na gawin si Kang Ho na tatay ng batang yon. Nangako si Woo Byuk na aayusin niya si Kang Ho, pero pagkatapos maging presidente si Taisu, kailangan nitong protektahan ang corporation ni Woo Byuk. Sa huli, nagkasundo silang magtulungan. Balik sa sunog sa farm ni Kang Ho, dalawang masked men ang nagsindi ng apoy at nilock yung pinto sa labas. Nalaman ni Samsik at tumakbo siya para pigilan sila, pero binugbog siya. Buti na lang dumating agad ang mga tauhan ni Woo Byuk, kaya napilitan tumakas yung dalawang arsonist. Narinig ng buong village ang balita at mabilis silang tumakbo papunta sa farm. Nataranta sila nang makita nilang palaki ng palaki ang sunog. Dahan-dahang lumabas si Yang Sun mula sa likod ng farm at nagpanik, tinatawag ang pangalan ni Kang Ho na naiwan pa sa loob. Narinig ni Miju yun at tatakbo na sana papasok pero pinigilan siya ni Samsik. Tinawag niya ang lahat para buhusan siya ng tubig. Gusto niyang magpaka-hero sa harap ng buong village. Binuksan ni Samsik yung lock at pumasok siya habang sumisigaw ng pangalan ni Kang Ho. Sobrang nag-aalala ang lahat sa labas. Pagkatapos nun, nakita ng tatay ni Samsik ang isang anino na lumalabas mula sa apoy. Akala niya si Samsik ang nagligtas kay Kang Ho, pero si Kang Ho pala ang bumuhat kay Samsik palabas. Nagulat at natuwa ang lahat. Pareho silang bumagsak at nawalan ng malay.
Kinaumagahan sa ospital, dumating ang pulis para kunin ang statement ni Samsik. Sabi ni Samsik, nakita niya yung mga kahina-hinalang tao na tumatakbo palabas ng sunog. Pero siningit ni Yang Sun at sinabi na kasalanan niya raw lahat kasi naging pabaya siya. Kahit paulit-ulit sinasabi ni Samsik na nakita niya yung mga taong nagsindi ng sunog, nakiusap si Yang Sun sa pulis na huwag na raw imbestigahan pa. Nagtaka si Miju at hinila niya si Samsik palabas para magtanong. Tinanong niya kung sino yung mga kahina-hinalang tao. Itsura lang ang nailarawan ni Samsik. Hindi rin niya alam kung sino talaga sila. Parehong nagtataka sina Miju at Samsik kung bakit kailangang magsinungaling ni Yang Sun. Nadulas si Samsik kaya nasabi niya yung secret tungkol kina Kang Ho at Taesu. Maya-maya, pumunta si Miju para hanapin si Yang Sun. Gusto ni Miju na tumawag si Yang Sun ng pulis kasi nasa panganib si Kang Ho. Hinila ni Yang Sun si Miju papunta sa malayong lugar para mag-usap. Sinabi ni Miju kay Yang Sun ang lahat ng nalaman niya. Nadiskubre ni Kang Ho ang secret ni Taesu. Nagulat din si Yang Sun kasi wala siyang alam tungkol sa secret na yon. Pero malinaw kay Yang Sun na nasa panganib si Kang Ho. Balak ni Yang Sun na lumipat na lang para tumira sa lugar na walang makakasakit kay Kang Ho. Walang sense na mag-report sa pulis. Kinuwento ni Yang Sun kay Miju ang nangyari sa tatay ni Kang Ho. Nasunog na dati ang farm ni Yang Sun at napatay si Haisik dahil sinubukan niyang linisin ang katotohanan pero walang nagprotekta sa pamilya nila. Kahit ang batas, kumakampi lang sa mayayaman. Kaya sobrang strict si Yang Sun kay Kang Ho. Gusto niyang maging makapangyarihan ang anak niya. Simula ngayon, kailangan protektahan ni Yang Sun si Kang Ho. Hinding-hindi niya hahayaang matulad siya sa tatay niya. Pagkatapos nun, kinuwento ni Miju ang lahat tungkol sa relasyon nila ni Kang Ho noong nagre-review siya para sa university entrance exam. Magkasama silang dalawa. Laging kinakanta ni Kang Ho yung paboritong kanta ng nanay niya. Ang dami niyang sinubukang cake shop sa city pero wala siyang makitang cake na talagang nagustuhan niya. Ang hinahanap ni Kang Ho ay yung lasa ng cake na ginagawa ng nanay niya. Hindi kailanman nagtanim ng sama ng loob si Kang Ho sa nanay niya. Lagi niya itong namimiss at iniisip. Pagkarinig ni Yang Sun, naiyak siya sa sobrang pagkagalaw. Na-realize din ni Yang Sun na si Miju yung babaeng minahal ni Kang Ho ng buong puso. Kahit nawala ng memory si Kang Ho, tuloy pa rin siyang naghahanap at nagmamahal kay Miju nang hindi niya namamalayan. Niyakap ni Yang Sun si Miju at nagsorry sa kanya. Nagsorry din si Miju kasi hindi niya sinabi agad. Tapos sinabi rin ni Miju ang totoo na hindi pa siya kasal. Yung dalawang bata, mga anak sila ni Kang Ho. Nagulat si Yang Sun. Iniwan ni Kang Ho si Miju kaya hindi niya sinabi tungkol sa dalawang bata. Pero hindi ganun ang tingin ni Yang Sun. Iginiit ni Yang Sun na hindi iiwan ni Kang Ho si Miju kasi ang gusto lang niya ay gumanti para sa tatay niya. Sinubukan niyang maging anak ng lalaking pumatay sa tatay niya. Tapos gusto niyang pakasalan ang anak ng kasabwat ng pumatay sa tatay niya. Sinabi ni Yang Sun na hindi kailanman sila iniwan ni Kang Ho. Natakot si Kang Ho na mapahamak ang taong mahal niya at ang nanay niya. Kaya niya ginawa yung sobrang sakit na desisyon. Hindi niya iniwan ang mga taong mahal niya. Mas tama, iniwan niya ang sarili niya. Sa time na to, narinig ni Kang Ho ang lahat. Na-touch siya at umiyak. Nabalik na lahat ng alaala ni Kang Ho pero ayaw pa muna niyang ipaalam sa lahat. Hindi nagtagal, ipinatawag si Kang Ho ng pulis kasi pinaghihinalaan siyang pumatay sa sekretary niyang si Soo-hyun. Pinakita ng pulis ang mga pictures ni Kang Ho na itinutulak yung kotse pababa sa beach. Nahanap din ang bangkay ni Soo-hyun hindi kalayuan doon. Tuloy-tuloy pinapakita ng pulis ang mga larawan ni Soo-hyun. Pero umiling lang si Kang Ho kasi hindi niya siya kilala. Akala ng pulis may feelings si Kang Ho kay Soo-hyun kaya pinatay niya ito para mapakasalan si Ha-yong. Biglang tumayo si Kang Ho at sinabi, "Ma, gutom na ako, pakainin mo naman ako." Nagkunwaring tanga si Kang Ho para lokohin ang pulis. Kahit healthy na si Kang Ho at hindi na nawalan ng memory, sinigawan ni Yang Sun ang pulis, tinatanong kung may konkreto ba silang ebidensya para kasuhan ang anak niya. Kaya pinauwi sina Kang Ho at ang nanay niya. Pag-uwi niya, agad hinanap ni Kang Ho ang memory card na nakatago sa likod ng family photo frame. Sakto nakita ni Yang Sun ang eksenang yon. Doon niya na-realize na bumalik na ang memory ng anak niya. Nagsorry siya sa lahat ng nangyari. Matagal nang hinihintay ni Yang Sun na maalala niya ulit. Sa point na to, hindi na nakapagtago si Kang Ho. Umamin din siya na bumalik na ang memory niya. Nagyakapan silang dalawa at umiyak sa saya. Tapos tinanong ni Kang Ho ang nanay niya kung paano niya nalaman na bumalik na siya sa normal. Simpleng sabi ni Yang Sun, nanay niya siya. Tapos pabiro pa niyang pinuri yung galing niya umarte sa police station. Sinabi ni Kang Ho na kailangan niyang umalis para ayusin ang mga bagay-bagay. Agad siyang pinigilan ni Yang Sun kasi natatakot siya na mapahamak si Kang Ho kapag hinarap niya sina Taesu at Woo Byuk. Pero hindi ganun ang tingin ni Kang Ho. Habang tumitigil sila, mas lalong delikado. Gusto ni Yang Sun na lumipat na lang sila ni Kang Ho. Sabi ni Kang Ho, ganun din ang ginawa ni Soo-hyun pero wala pa rin siyang magandang ending.
Hahanapin pa rin ng mga masasamang tao si Kang Ho sa kahit anong paraan, kaya gusto ni Kang Ho na makahanap ng ebidensya para mapakulong sila. Nakiusap siya sa nanay niya na itago ang secret na bumalik na ang memory niya. Kasabay nito, hindi pwedeng mag-isa lang ang nanay niya sa bahay. Kinaumagahan, umalis si Kang Ho para maghanap ng ebidensya. Dumaan si Kang Ho sa bahay ni Miju. Nang makita ni Kang Ho na naglalaro ang mga anak niya, hindi niya napigilan ang emosyon niya. Niyakap ni Kang Ho sina Yejin at Seojin. Humingi siya ng sorry kasi hindi niya agad na-realize na mga anak niya sila. Hindi rin in-expect ng dalawang bata na si Kang Ho ang tatay nila. Tapos pumunta si Kang Ho sa nail salon ni Miju at sinabi niyang bumalik na ang memories niya. Nagulat si Miju at hindi siya makapaniwala. Sinisi ni Miju si Kang Ho kasi hindi niya ipinaliwanag ang dahilan nung naghiwalay sila. Yung mga araw pagkatapos ng breakup, parang impyerno para kay Miju. Maraming beses gusto na niyang mamatay. Walang araw na hindi siya nakaramdam ng galit at sama ng loob kay Kang Ho. Akala ni Miju, kapag nakita niya ulit si Kang Ho, papatayin niya ito. Pero nung nalaman niya ang totoo, na-realize niya na mas masakit pa ang pinagdadaanan ni Kang Ho kaysa sa kanya. Niyakap ni Kang Ho si Miju at nagsorry. Nangako siya na kapag okay na ang lahat, luluhod siya at magsusori hanggang sa pumayag si Miju. Sobrang saya ni Yang Sun na gumaling si Kang Ho, kaya inimbita niya ang lahat sa village para kumain. Nandoon din sina Yejin at Seojin sa salo-salo. Mahigpit na niyakap ni Yang Sun ang dalawa niyang apo sa sobrang saya. Inanunsyo niya sa lahat na simula ngayon, isasantabi na niya lahat ng alalahanin niya at mabubuhay na siya ng masaya. Dahil hindi nagtagumpay ang dalawang arsonist na asikasuhin si Kang Ho, binugbog sila ni Woo Byok. Hindi inakala ng dalawang assistant na si Woo Byok pala ang nagpadala ng mga taong yon para sunugin ang farm ni Kang Ho. At yung dalawang assistant din ang humabol sa dalawang arsonist. Hindi nagtagal, nabalitaan ni Woo Byok na pinalaya na si Kang Ho. Wala raw kinalaman ang pagkamatay ni Soo-hyun sa kotse na itinulak ni Kang Ho pababa kasi lahat ng pinto ng kotse nakalock mula sa loob. Pumunta si Kang Ho sa prosecutor's office kung saan siya dati nagtatrabaho. Kinuha ni Kang Ho yung susi na nakatago sa ilalim ng gulong at agad siyang umalis na nagmamaneho. Samantala, nalasing si Yang Sun sa sobrang saya. Pinilit ni Yang Sun na sa bahay ni Miju siya matutulog ngayong gabi. Habang lasing, paulit-ulit tinatawag ni Yang Sun ang pangalan ni Yejin at Seojin. Sa labas, sinabi ng dalawang bata na sobrang saya ng party today at nag-record sila ng video para ipakita sa nanay nila. Pero hindi nila gets kung bakit wala na yung video. Nung chinek ni Miju ang phone niya, aksidente niyang nakita yung video na nirecord ng dalawang anak niya. Noong araw na yon, pumunta dito si Hayong kasama si Kang Ho. Sa video, makikita si Hayong na nilalagyan ng gamot yung mga bote ng tubig. Agad pumunta si Miju sa bahay ni Samsik. Nagtaka silang dalawa kung ano ang gustong gawin ni Hayong. In-analyze nila ang aksidente dati ni Kang Ho. Pareho nilang naisip na may kinalaman si Hayong sa aksidenteng yon. Curious si Miju, kaya gusto niyang puntahan si Hayong. Pero pinigilan siya ni Samsik kasi sobrang delikado. Sa mga nakaraang araw, napilitan si Samsik magtago sa closet kasi natatakot siyang habulin siya ng mga masasamang tao. Pero kalaunan, pumunta pa rin sina Miju at Samsik sa bahay ni Hayong para malaman ang totoo. Sinubukan ni Miju tumakbo papasok pero hinila siya ni Samsik palapit. Pero hindi pa rin niya napigilan. Tumakbo si Miju papasok mag-isa. Nagkunwari si Miju na best friend ni Hayong at gusto niyang makita siya. Pero sinabi ng maid na wala si Hayong sa bahay. Tapos binabana nila ang tawag ng wala nang sinabi. Samantala, hinanap ni Kang Ho yung boat driver na nagsakay kay Soo-hyun noong gabing yon, pero lumipat na siya ng address, kaya walang nakakaalam kung nasaan na siya ngayon. Tapos nakatanggap si Kang Ho ng tawag mula sa isa niyang colleague. Ngayon daw, nakita ng taong to na nawawala ang kotse ni Kang Ho, kaya naalala niya agad si Kang Ho. Sobrang saya niya nang makita niyang okay na ulit si Kang Ho. Gusto ni Kang Ho na itago muna ito sa lahat kasi may inaasikaso pa siyang trabaho. Siyempre, pumayag agad yung colleague kasi si Kang Ho ang tumulong at nagligtas sa buhay ng nanay niya. Naghihintay pa rin sina Miju at Samsik sa harap ng bahay ni Hayong. Sinabi ni Miju kay Samsik na nakilala niya si Hayong maraming taon na ang nakalipas. Maya-maya, lumabas yung maid at tumakbo si Miju para magtanong tungkol kay Hayong. Pagkatapos makiusap ni Miju, sinabi ng maid na nasa ospital si Hayong. Ipinakulong siya doon ni Tae-soo kasi natatakot siyang manggulo siya sa nalalapit na eleksyon. Tumakbo sina Miju at Samsik papunta sa ospital. Nagwig si Samsik at pumasok kasama si Miju. Sa time na to, kung saan-saan pumunta si Kang Ho para hanapin ang boatman. Nagtanong siya sa maraming tao pero walang nakakakilala. Sa huli, nahanap niya rin ang tao. Tumayo si Kang Ho sa tabing dagat at masayang hinintay na bumalik ang boatman. Pero nung nakita niya si Kang Ho,
Wala siyang sinabi at tumakbo lang palayo. Maya-maya, wala na siyang lakas tumakbo, kaya napilitan siyang sabihin ang lahat kay Kang Ho. Noong gabing yon, pagkakaalis pa lang ng bangka mula sa mainland, dumating ang mga tauhan ni Taisu at pinalibutan sila. Hindi kayang lumaban ng boatman mag-isa. Si Suhyun naman gusto niyang protektahan ang anak niya, kaya pinili niyang tapusin ang buhay niya ng kusa. Dahil natatakot ang boatman na habulin siya ng mga tauhan ni Taisu, nagtago siya at palipat-lipat ng address. Sa time na to, pumunta ulit ang pulis sa bahay ni Kang Ho para kunin ang statement kahit pinipigilan ni Yang Sun. Pagpasok ng pulis, nakita nila si Kang Ho na nagtatago sa kumot sa takot. Sumisigaw siya ng sumisigaw na parang baliw. Pagkakita nun, ayaw na siyang arestuhin ng pulis. Pero yun pala, assistant ni Yang Sun yung nagkunwari. Sa mga nakaraang araw, kapag wala si Kang Ho sa bahay, pumupunta si Yang Sun sa mga bahay ng tao sa village para mag-enjoy. Minsan doon pa siya natutulog sa kapitbahay. Sinubukan pa ni Yang Sun mag-practice maglaro ng baraha kahit hindi pa niya nagagawa yun dati. Nabanggit ng nanay ni Samsik yung tungkol sa kamatayan. Nagalit si nanay ni Miju kaya nag-away silang dalawa. Umalis ng galit ang nanay ni Samsik. Tumakbo sa labas ang nanay ni Miju para ipaliwanag ang dahilan nito. Sa time na to, terminal na si Yang Sun at wala nang pag-asang gumaling. Nang marinig ito, nagulat ang mga magulang ni Samsik. Hindi sila makapaniwala sa masakit na katotohanan. Umiiyak ang nanay ni Samsik at tumakbo para yakapin si Yang Sun ng mahigpit. Kalaunan, nalaman ng buong village. Sobrang nasaktan ang lahat sa sitwasyon ni Yang Sun. Alam din ni Woo-byuk na si Taisu ang pumatay kay Hae-sik. Natatakot si Woo-byuk na maapektuhan ang plano kapag nahanap ang baby o kapag bumalik ang memory ni Kang Ho. Kaya inutusan ni Woo-byuk na patayin si Kang Ho bago pa mailabas ang lahat. Sa time na to, nahanap ni Miju at Samsik ang kwarto ni Hayong. Nagkunwari si Miju na doktor para lokohin ang mga tauhan ni Taisu. Pagpasok ni Miju, nabanggit niya ang pangalan ni Kang Ho kaya nagulat si Hayong. Sisigaw na sana si Hayong pero mabilis siyang pinigilan ni Miju. Pinayuhan ni Miju si Hayong na tumakas kasama siya kung ayaw niyang mamatay dito. Pinaalala ni Miju kung anong klaseng tao ang tatay niya. Hindi magdadalawang isip si Taisu na alisin ang kahit sinong haharang sa kanya, kahit anak niya pa. Sa totoo lang, nagawa na niya yon dati. Kaya niyang asikasuhin ang sarili niyang anak at si Suhyun. Kinuwento ni Miju lahat ng kasamaan ni Taisu. Sinubukan ni Taisu ang lahat para ipatumba si Kang Ho. Kasabwat din si Taisu sa pagpatay kay Hae-sik at sa recent na sunog sa pamilya ni Kang Ho. Pagkatapos ng mga salitang yon, nagsimulang makipagtulungan si Hayong kay Miju. Gumawa sila ng biglaang eksena para maloko ang mga guard. Sa labas, naghihintay din si Samsik para sa kanila. Ganon, mabilis silang nakatakas na tatlo. Kahit napansin sila ng mga guard, hindi sila naabutan. Dumating na pala si Kang Ho sa isang punto. Tapos isinakay niya silang lahat at nailayo ng ligtas. Kumpiyansang sinabi ni Samsik na tinakpan niya raw ang plate number para hindi sila makilala ng mga bad guys. Pero yung kotse, may nakapaskil na info tungkol sa coffee shop ni Samsik. Naghahanap sila ng ligtas na taguan kasi hindi pa sila pwedeng mag-report sa pulis. Gusto ni Kang Ho makakuha ng mas konkreto pang ebidensya. Hindi nagtagal, may naisip na baliw na idea si Samsik. Dinala ni Samsik ang lahat sa bahay ng creditor. Pagpasok ni Samsik kasama ang iba, masaya pa ang creditor. Akala niya pumunta si Samsik para magbayad ng utang pero ipinakilala siya ni Kang Ho na nagtatrabaho siya sa Supreme Prosecutor's Office sa city. Pagkarinig nun ng creditor, biglang nagbago ang ugali niya. Tinuro ni Kang Ho ang mga kalokohan ng grupo nila kasama ang pagbili at pagbenta ng anchor boats, illegal na pagmumor ng mga bangka at pag-operate ng illegal casino doon. Hindi lang yon, hindi rin daw nagbabayad ng mga empleyado ang creditor. Madalas pa raw niya silang takutin at bugbugin. Natakot ang creditor sa mga sinabi. Sumunod, gusto ni Kang Ho na manatili dito ang mga investigator niya ng ilang araw para ituloy ang investigasyon. Nalito ang creditor pero agad siyang pumayag. Pagkatapos nun, dahil sobrang takot ang creditor, inutusan niya ang mga tauhan niya na sunugin ang lahat ng mga kahina-hinalang books sa loob. Umupo at nag-usap sina Kang Ho at Hayong. Nagsorry siya kasi nadamay niya sa gulo ang isang inosenteng tao tulad niya. Alam din ni Kang Ho na nasaktan niya siya. Tinanong ni Hayong kung minahal ba talaga siya ni Kang Ho. Sagot niya, may minahal na siyang iba simula't simula. Alam din ni Hayong na si Miju ang taong yon. Sa labas, narinig din ni Miju ang lahat. Pagkatapos nun, humiwalay na si Kang Ho sa kanila. Kailangan niyang humanap ng ebidensya para makasuhan si Woo-byuk. Sinabihan ni Kang Ho si Samsik na siya muna ang mag-alaga sa dalawang babae. Pagkaalis ni Kang Ho, hinabol siya ni Miju. Pinaalala niya na bumalik siya ng ligtas. Maghihintay sila ng dalawang anak niya hanggang sa makabalik siya para mabuhay silang magkakasama habang buhay.
Niyakap ni Kang Ho si Miju at nangakong gagawin niya talaga. Hinalikan niya ang noo ni Miju at tumalikod. Pero nagtatampo si Miju. Kailangan niya pa ng isa pang sweet na halik sa labi. Walang sinabi si Kang Ho at mabilis niyang hinalikan si Miju. Yung feelings na matagal nilang pinipigilan, lumabas sa halik na sobrang passionate. Sa labas, pumuputok ng maliwanag ang fireworks. Yung mga tao at paligid, parang gumawa ng perfect na eksena. Sa time na to, pumunta ang lahat sa bahay ni Yang Sun. Sobrang bigat pa rin ng loob nila sa sitwasyon niya. Kahit hindi naiintindihan ng dalawang bata kung anong nangyayari pag nakita nilang umiiyak ang lahat, umiyak din sila. Nakatanggap ng tawag ang nanay ni Miju mula kay Miju. Sinabi ni Miju sa nanay niya na hindi muna siya uuwi sa mga susunod na araw. Sa moment na yon, narinig ulit ang boses ni Samsik. Akala ng nanay ni Miju na si Samsik ang mahal ni Miju, pero tuloy-tuloy ang pagtanggi ni Miju. Sinabi rin ni Miju na may problema si Kang Ho, pero hindi niya pa maipaliwanag sa nanay niya ngayon. Gets naman siya ng nanay niya. Noong nakaraan, handa siyang tumakbo papasok sa sunog para iligtas si Kang Ho. Galit na tanong ng nanay niya kung bakit niya gustong isakripisyo ang sarili niya para sa lalaking iniwan siya. Bakit daw laging ang tanga-tanga ni Miju? Sabi ni Miju, sobrang kamukha niya ang nanay niya. Lagi siyang sinasaktan ng tatay niya, pero mahal at hinihintay pa rin siya ng nanay niya. Ang parents niya ang pinaka-nakaintindi sa nararamdaman ni Miju. Sa moment na to, hindi niya kayang kalimutan at iwan si Kang Ho. Napabuntong hininga na lang ang nanay ni Miju sa sinabi niya. Tumingala siya sa langit at sinisi ang yumaong asawa niya. Sa labas ng farm, palihim na gumagala ang dalawang close assistants ni Woo Byok. Nahalata nila ang isang kahina-hinalang kotse na dikit ng dikit ang sunod sa kanila. Pauwi, tuloy-tuloy na sumusunod yung kotse. Pagkapasok pa lang nila sa farm, nakita nila ang mga estranghero na naghiwa-hiwalay para habulin sila. Pero mula sa loob ng farm, may excavator na biglang lumabas na parang mabangis na hayop. Iniwan ng dalawang assistant ang excavator at sumugod sila diretso sa laban kontra sa ibang tao. Ilang saglit lang, narinig ng mga tao sa paligid at tumakbo sila papunta roon at dumating din ang pulis sa tamang oras. Mabilis nilang kinontrol at kinaladkad ang lahat papunta sa station. Noong araw na yon, si Tae Soo, na promising candidate sa presidential election, chill lang na nagkukwento ng fairy tales sa mga bata na may mabait na mukha na parang fairy. Natapos ang storytelling session sa malakas na palakpakan. Pumila ang mga tao para magpa-autograph at magpa-souvenir photo. Mabilis din itong naibalita ng press. Lahat umaasa na magiging mabuting presidente si Tae Soo para dalhin ang Korea sa mas maunlad na future. Pero hanggang wish lang yon, kasi maya-maya dumating si Kang Ho. Hindi pumunta si Kang Ho para ilantad yung lumang aksidente o para bawiin ang secret na pag-alis ni Soo Hyun. Mas malaki ang goal ni Kang Ho, hanapin kung sino ang pumatay sa tatay niya 30 taon na ang nakalipas. Ang taong yon ay si Woo Byok. Pumunta si Kang Ho kay Tae Soo hindi para humingi ng tulong kundi para dumiretso sa punto. Pinakiusapan ni Kang Ho si Tae Soo na humarap bilang witness. Kailangan ni Tae Soo ilantad si Woo Byok at lahat ng krimen niya. Kung hindi, mabubunyag din ang sariling krimen ni Tae Soo. Hindi tinakot ni Kang Ho si Tae Soo gamit ang baril kundi gamit si Hayong mismo. Si Hayong ang anak na pwedeng makasira sa career ni Tae Soo sa isang statement lang. Pumunta si Kang Ho para mag-offer. Sa totoo lang, last chance na yon ni Tae Soo para iligtas ang sarili niya bago tuluyang gumuho ang lahat. Sa time na to, nakita ni Samsik sina Miju at Kang Ho na naghahalikan kahapon. Samantala, seryosong kinukuha ni Miju ang statement ni Hayong. Tinanong ni Miju tungkol sa aksidente ni Kang Ho noong mga nakaraang taon pero hindi pa rin kayang makipag-cooperate ng buo ni Hayong dahil nag-aalangan siya sa pagitan ng katotohanan at takot. Wala kasing alibay si Hayong kaya natatakot siya na siya ang magdadala ng lahat ng kaso. Mas lumala ang takot niya dahil ang nasa likod ng lahat ay ang tatay niya, isang taong sobrang nakakatakot ang kapangyarihan. Sa time na to, sobrang nagulat si Woo Byok kasi nakita niya yung ideal assistant niya na akala niya patay na. Pero biglang nagpakita sa harap niya. Galit na galit ang assistant. Sa loob ng maraming taon, sobrang loyal niya at handang gawin ang kahit ano. Pero ang kapalit lang pala, utos na patayin siya ng mga boss niya. Sa tapat ng galit na yon, hindi nagdalawang isip si Woo Byok na aminin kung bakit niya ginawa yon. Pero nung tumayo ang assistant at naglabas ng recording ng mga confession, nagalit si Woo Byok at sinubukan niya itong itulak. Sa moment na yon, biglang dumating si Kang Ho. Mukhang masaya si Woo Byok at susugod sana siya para yakapin si Kang Ho, pero hindi pumunta si Kang Ho para gumanap na nawawalang kamag-anak. Agad niyang inilabas ang handcuffs at inaresto si Woo Byok dahil sa intentional homicide at intentional assault. Sa likod niya, ngumiti ang assistant ng tagumpay kasi scripted na nilang dalawa ni Kang Ho ang eksenang to.
Kinabukasan, inanunsyo ni Kang Ho ang pag-aresto kay Woo Byuk para sa intentional homicide. Sinabi ni Kang Ho na iimbestigahan niya ng mabuti kasi ang goal niya ay maibalik ang tiwala ng mga tao. Mabilis na na-update ang balita at kumalat sa mga TV stations. Nang makita ng mga taga-village si Kang Ho sa TV, lahat sila nagulat. Hindi sila makapaniwala na yung tangang lalaki lumabas na healthy at malakas. Parang hero si Kang Ho na bumalik mula sa laban ng buhay at kamatayan. Si Yang Sun sobrang na-touch kaya tumulo ang luha niya na parang ulan. Bumaling ang nanay ni Mijo kay Yang Sun at sinabing, "Bakit hindi mo sinabi sa akin to? Hindi mo ako pinagkakatiwalaan." Biglang natahimik ang lahat sa paligid. Walang nakaalam kung kailan nagpakasal ang mga anak nila. Ngayon silang tatlo, si Samsik, si Miju at si Hayong papunta sa court para dumalo sa trial ni Woo Byuk. Hindi na masyadong iniisip ni Samsik si Miju pero ngayon si Hayong na ang inaalala niya. Sa kabilang banda, nagdesisyon din ang mga taga-village na pumunta mismo sa city para masaksihan ang Judgment Day gamit ang sarili nilang mga mata. Sa loob ng trial, tahimik na nakaupo si Yang Sun habang naghihintay. Naalala ni Yang Sun ang mga lumang araw nung buhay pa ang asawa niya. Tahimik siyang nagdasal sa kaluluwa ni Haesik mula sa malayo na bigyan ang anak nila ng lakas. Umaasa si Yang Sun na kaya ni Kang Ho harapin ang katotohanan ng diretso tulad ng ginawa ni Haesik noon. Matapang niyang hinarap ang makapangyarihang tao nang walang takot. Nung nagsimula ang trial, hindi masyadong nagsalita si Kang Ho, kundi nagpresent lang ng ebidensya. Pinatugtog ni Kang Ho yung recording ng usapan ni na Woo Byuk at ng dating assistant niya. Malinaw sa recording na gusto ni Woo Byuk abusuhin at saktan ang assistant niya kasi sobrang dami na nitong alam. Tingin ni Woo Byuk, threat na siya, pero hindi doon natapos. Inilantad din ng assistant na inayos ni Woo Byuk ang 3 close assistants kasama si Secretary Soo Hyun. Tapos naglabas si Kang Ho ng pangalawang nakakalokong impormasyon. Isang USB na puno ng documents tungkol sa mga financial scandal ng Woo Byuk Group, kasama ang embezzlement at money laundering. Lahat ng to, maingat na nakasave sa USB na yon. Ang original owner nito ay si Secretary Soo Hyun. Kahit sobrang klaro ng ebidensya, itinanggi pa rin ni Woo Byuk na may connection siya kay Soo Hyun. Itinulak niya lahat ng sisi sa assistant niya para mailigtas ang sarili niya. Pero kahit gaano pa kakapal si Woo Byuk, hindi mananahimik ang katotohanan. Sa moment na yon, biglang pinatawag ni Kang Ho ang susunod na witness. Siya ay si Congressman Tae-soo. Si Tae-soo ang taong tumulong kay Woo Byuk sa maraming kaso sa loob ng maraming taon. Nag-testify si Tae-soo na si Soo Hyun, na naging sekretary ng 2 panig, ay nag-confide sa kanya na buntis siya at sobrang threatened na siya. Sinabi ni Tae-soo na ang batang nasa tiyan niya ay kay Woo Byuk. Sobrang natuwa si Kang Ho sa statement na yon. Si Woo Byuk naman parang gusto nang tumalon palabas sa upuan. Sa sobrang galit, hindi siya mapakali. Agad siyang tumayo para kontrahin si Tae-soo. Pero binaliktad ni Woo Byuk at inakusahan si Tae-soo na siya raw ang umayos kay Soo Hyun at sa anak niya. Ginamit pa raw ni Tae-soo ang anak niyang babae para saktan si Kang Ho. Sa likod, si Yang Sun na sobrang tense na, biglang nakaramdam ng matinding sakit. Pero pinilit niyang pigilan lahat kasi ayaw niyang makita siya ni Kang Ho sa ganung lagay at umalis sa trial. Biglang lumitaw si Hayong kaya natahimik ang buong audience ng ilang segundo. Matapang niyang sinabi ang buong katotohanan na matagal nang nakabaon. Si Hayong ang naglagay ng gamot sa bote ng tubig ni Kang Ho. Pero hindi yun dahil sa galit o selos na bulag, kundi dahil sa panlilin lang ng sarili niyang ama. Naloko si Hayong ni Tae-soo na isipin na may anak si Kang Ho sa iba. At si Kang Ho raw, malupit na inasikaso ang nanay at anak na yon para mapakasalan si Hayong. Ang gumawa ng senaryo na yon ay si Tae-soo. Nagulat ang lahat sa sinabi. Hindi na nakaiwas si Tae-soo, pero pinanindigan pa rin niya at lumaban. Si Woo Byuk ang sinisi ni Tae-soo sa lahat ng ito. Nang tanungin ni Kang Ho kung bakit gustong patayin siya ni Tae-soo, ikinuwento ni Tae-soo ang kaso ng tatay niya. Sobrang nasaktan si Hayong nung narinig ang testimony ng tatay niya. Hindi lang pala sinubukan ni Tae-soo patayin si Kang Ho, siya rin ang may kasalanan sa pagkamatay ni Soo Hyun at ng anak niya. Inamin ni Hayong na nakita niya mismo ang DNA test results ng baby. Ang anak ni Soo Hyun ay anak ni Tae-soo. Agad naglabas si Tae-soo ng psychiatric records ng anak niya at nagsimulang umarte na parang kawawang tatay na umiiyak para sa anak. Pero hindi na nagpadala si Hayong sa drama. Hagulgol niyang sinabi na ang tatay niya at si Woo Byuk ang nagtulungan para manipulahin ang batas. Sinuhulan nila ang pulis para mag-pek ng traces tungkol sa tatay ni Kang Ho. Tapos gumawa sila ng perpektong senaryo para sa krimen nila. Kahit pilit kinukumbinsi ni Tae-soo ang judge na ihinto ang trial dahil nawawala raw sa kontrol ang anak niya, nagdesisyon pa rin ang judge na ituloy ang hearing.
Nagpropose si Kang Ho ng paraan para malaman ang katotohanan ng walang takas. I-test ang DNA ng bata. Tapos dinala ng boatman ang isang bata sa gitna ng courtroom. Nagulat sina Woo Byuk at Tae Soo nang makita ang bata. Yun pala, noong gabing yon, tinago ni Soo Hyun ang anak niya sa bangka at tumalon siya mag-isa sa dagat para mailihis ang mga humahabol. Mas nakakagulat pa, si Tae Soo ang biological father ng bata. Wala na siyang kahit karapatang magprotesta, kasabwat sina Woo Byuk at Tae Soo sa pagkamatay ni Soo Hyun. Bukod pa doon, kasama rin ang arson at tangkang pagpatay kina Kang Ho at sa nanay niya at ang pagpatay sa tatay ni Kang Ho 30 taon na ang nakalipas. Hindi na napigilan ni Yang Sun ang sarili niya. Tumayo siya at pumalakpak para sa anak niya. Tumayo rin ang buong village at pumalakpak at walang makapigil sa pride nila. Sa harap, ngumiti ng maliwanag si Kang Ho kasi sa moment na yon, isang tao lang ang nakikita niya, ang nanay niya. Sa huli, nakaposas sina Tae Soo at Woo Byuk at inilabas ng court. Si Ha-yong hindi rin nakalaya pero dahil sa pagsisisi at pakikipagtulungan niya, light na sentensya lang ang nakuha niya, 2 taon sa kulungan. Sa mga sumunod na araw, parang bumalik ang buong maliit na village sa dating ritmo ng buhay. Ngayon ay espesyal na araw. Nagtipon ang lahat para i-celebrate ang birthday ni Yang Sun. Dahan-dahang tumayo si Yang Sun, ngumiti ng mabait at nagpasalamat ng taos-puso sa bawat isa. Sabi ni Yang Sun, sa loob ng 30 taon mula nung dumating siya sa village, kahit dumaan sila ng anak niya sa maraming hirap at challenges, sa huli, yung sincere na pagmamahal ng lahat ang dahilan kung bakit nanatili siya dito. Kahit wala siyang kamag-anak dito, tinanggap at tinulungan siya ng mga taong hindi niya kadugo. Mas mahalaga pa raw yun kaysa ginto. Tapos binalikan niya ang buong buhay niya. Nang maagang mamatay ang mga magulang niya, natutunan niyang pahalagahan ang asawa niyang nasa tabi niya. Nang mamatay ang asawa niya, ibinuhos niya ang buong pagmamahal niya sa nag-iisa niyang anak. Tapos nung nagkasakit si Kang Ho, na-realize ni Yang Sun na halos nailaan na niya ang buong buhay niya. At mahalaga at hindi mapapalitan ang mga sandaling yon. Ngayon, habang unti-unting nagsasara ang huling pahina ng buhay niya, bigla niyang na-realize na ang mga kapitbahay sa paligid niya ang magpapatuloy na pupuno sa maiiwan niyang puwang. Nangako rin si Yang Sun na kung mauna siyang pumunta sa kabilang mundo, maghihintay siya sa gate ng langit para sa lahat. Sa moment na to, walang nakapigil ng luha. Alam nilang paalam na sila sa isang mabait na babae. Sa moment na to, inilabas ni Kang Ho ang birthday cake. Nagsimula ring kumanta ang lahat ng happy birthday. Inilagay niya ang cake sa mesa at pinaalalahanan ng nanay niya na mag-wish muna bago hipan ang kandila. Sa moment na to, iisang wish lang ang hiningi ni Yang Sun. Kung may next life man, sana nanay pa rin siya ni Kang Ho kasi wala raw sa mundo ang mas makakapagpasaya sa kanya kaysa doon. Pagkatapos ng birthday party, maingat na ibinigay ni Yang Sun ang family heirloom. Parang huling mensahe niya kay Miju. Ibinigay ni Yang Sun kay Miju ang singsing na ibinigay sa kanya ng biyenan niya. Ibinigay din ni Yang Sun kay Kang Ho ang singsing na ibinigay ng nanay niya sa tatay ni Kang Ho noong mga nakaraang taon. Isang wish lang ni Yang Sun, sana maging masaya sina Kang Ho at Miju. Noong gabing yon, nakiusap si Kang Ho na matulog sa tabi ng nanay niya. Tapos gusto pa rin niyang marinig siyang kumanta. Kaya humiga siya sa tabi ng nanay niya at kumanta siya na punong-puno ng pagmamahal ang boses. Sa tahimik na lugar, bumulong si Yang Sun na sobrang saya niya. Tapos ipinikit niya ang mata niya at dahan-dahang nakatulog ng mahaba. Tahimik na pumanaw si Yang Sun. Kahit magkalayo na sila magpakailanman, tahimik pa rin binabantayan ni Yang Sun ang anak niya. Sa burol, nandoon ang buong village para magpaalam kay Yang Sun, yung mabait na babaeng tahimik na nagsakripisyo para sa marami. Lumapit si Kang Ho para magsindi ng insenso tapos napahagulhol siya at kinanta ang kantang, "Sobrang saya ko." Yun ang paboritong kanta ng nanay niya. At ganun, isa-isa nang sumabay ang ibang boses. Naging emosyonal na farewell chorus ang tunog. Wala nang umiiyak. Lahat sila tumatawa at kumakanta parang yung radiant na mukha ni Yang Sun. Pagkalipas ng maraming araw, binisita ni Samsik si Ha-yong at may dalang surprise gift. Brand new na underwear na binili ng nanay niya. Napatawa si Ha-yong sa regalo ni Samsik. Sinabi rin niya na maghihintay siya hanggang makalabas si Ha-yong sa kulungan. Nagresign na si Kang Ho bilang prosecutor at bumalik bilang may-ari ng farm. Kumpleto pa rin ang souvenir photo sa bahay. Ang tanging nawawala lang ay yung wedding photo nila. Pero nakakita sila ng mas mahalaga. Isang sulat kamay na letter mula sa nanay niya, nakatago sa family photo frame. Kahit wala na si Yang Sun, palagi pa rin siyang nasa tabi ng anak niya tahimik lang. Nagsorry si Yang Sun na minsan sobrang strict siya at sobrang mapilit. Kung mabibigyan siya ng chance maging nanay ulit, hahayaan niyang gawin ng anak niya ang gusto niya. Hahayaan niyang maging malaya at masaya si Kang Ho. Noong araw na yon, hindi na umiyak si Kang Ho kasi malaking araw ito.
Ito ang araw na nag-propose si Kang Ho kay Mi-ju. Parang gusto ni Kang Ho magpasalamat sa tatay niya. Kaya nagdala si Kang Ho ng isang maliit na biik para mag-propose kay Mi-ju. Simple at totoo ang proposal, tulad ng pagmamahal nila. Pinili nilang mabuhay ng masaya magkasama habang buhay.